Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3601-3620. Kabanata 3601. Maaari ko ring subukan. Sa sandaling iyon, ang Yartran ay isang ganap na gulo. Ang mga bangkay ng mga patay ay nagwiwisik sa lupa, at ang lahat ng mga gusali ay nasira. Mabilis na sinuri ni Levi ang kanyang paligid ngunit nabigo siyang makakita ng sino mang buhay. Ang mga miyembro ng Glorian Order at ang mga mamamayan ng Yartran ay wala kahit saan. Umalis ba sila dito, o nagtago sila? Walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan dahil nagpasya siyang magsimula ng pag-atake sa base ni Yartran ng mag-isa. Hindi man lang niya binanggit ang kanyang plano sa kanyang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Nagsagawa din si Levi ng karagdagang pag-iingat bago umalis sa underground base. Sinigurado niyang walang sumusunod sa kanya bago palihim na umalis, kaya tiwala siyang hindi matutuklasan ng kabilang partido ang kanyang landas. Sa kasong iyon, naisip ni Levi na mas malamang na ang lahat mula sa Glorian Order ay umatras mula sa Yartran. Nagpatuloy siya sa pagsisiyasat sa paligid pagkatapos makabuo ng conclusion na iyon. Sa pag-asa sa kanyang mas mataas na sensitivity patungo sa espiritual na enerhiya, mabilis niyang nahanap ang super spiritual na leyline ng Yartran. Ang leyline na ito ay naglalaman ng mas maraming enerhiya kaysa sa spiritual leyline ng Cites. Marami pang iba. Napabuntong hininga si Levi. Hindi katakataka na ang proteksyong enerhiyang kalasag ni Yartran ay maaaring magpanatili ng dalawang sunod-sunod na hit mula sa akin. Gayunpaman, medyo hindi karaniwan para sa kanila na iwanan ang malaking espiritual na linyang ito na walang bantay. Walang paraan na ang misteryosong babae ay hindi papansinin ang isang kamangha-manghang mapagkukunan ng paglilinang tulad nito. Huwag mong sabihin sa akin na sa palagay niya ay hindi na niya kailangang ubusin pa ang mga espiritual na linya dahil nakamit na niya ang kawalan ng kakayahan. Kumunat ang noo ni Levi. Magiging mas malikot ang sitwasyon kung ganoon ang sitwasyon. Matapos siyang kumprontahin ng ilang beses, masasabi ni Levi na si Gloria ay napakapuyat na tao. Kung sa tingin niya ay hindi siya magagapi, may isip lamang ng isa kung gaano katikot ang antas ng kanyang cultivation. Siyempre, may isa pang posibilidad. Marahil ay sigurado si Gloria na ang iba ay hindi sanay sa matinding pamamaraan ng paglamon. Sa ilalim ng palagay na iyon, gaano man karaming enerhiya ang naimbak ng spiritual leyline, hindi ito naiiba sa isang tambak ng basura sa iba dahil hindi ito maaaring ilipat o magamit. Kahit na may mga puwersang tulad ng mga mamamayan ni Yartran na bihasa sa paggamit ng enerhiya mula sa linya ng espiritual na ley upang bumuo ng isang defensive base, ang proseso ay hindi maisasagawa sa maikling panahon. Kung may magtangkang iyan, maaaring pamunuan ni Gloria ang kanyang mga nasasakupan na sirain ang establishmento anumang oras at muling sakupin ang linya ng espiritual na ley. Hindi, sa tingin ko, mas malamang na may pinakamataas na limitasyon sa kung gaano karaming enerhiya ang maaari niyang kainin. Naturally, hindi ko maalis ang posibilidad na walang iniwan ang misteryosong babae para bantayan ang spiritual leyline na ito dahil inaasahan niyang pumunta ako dito para maghayganti sa kanya, kaya hindi siya nagbibigay sa akin ang anumang pagkakataon upang mahawakan ang kanyang mga galaw at tunay na pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ang sino mang maaaring manatili dito bilang isang gwardya ay dapat na pinagkakatiwala ang aid ng misteryosong babae. Sa makatuwid, nag-iingat siya, pipilitin ko ang mahalagang impormasyon mula sa bantay gamit ang iba't ibang paraan. Mabuti, ang pagkakaroon ng isang kalaban na tulad niya ay gagawing mas interesante ang bagay na ito. Nag-alab ang pagiging mapagkompetensya ni Levi. Habang mas malakas ang kanyang mga kalaban, mas nasasabik si Levi. Napakatagal na panahon na ang lumipas mula nang makatagpo siya ng isang mahalagang karibal. Kung ang mahiwagang babaeng ito sa paglamon ay may pinakamataas na limitasyon, ito ay nagpapatunay na si Evie ay tama. Pinaikit ni Levi ang kanyang mga mata.
Lalong naging kumpiyansa siya na ang teknik na nilinang ni Gloria ay isang teknik na binuo ni Forlivia. Hanggat may pinakamataas na limitasyon sa kanyang pamamaraan, itinuring ni Levi na kaya niyang harapin siya. Muli niyang pinagmasdan ang super spiritual na leyline ni Yartran at hindi nagtagal ay napansin niya ang kakaiba nito. Ito ay dapat na isang high-grade spiritual leyline, kung ihahambing sa malabong gininto ang glow nito. Ang spiritual leyline na ito ay maihahambing pa sa nasa ilalim ng glacier ng South Pole. Naalala ni Levi ang espiritual na linya ng ley sa ilalim ng glacier ng South Pole ay itim at tila mas malakas. Siyempre, iyon ang estado ng spiritual leyline bago ito nasala ng kanyang katawan. Dahil ang mahiwagang babaeng iyon ay maaaring gumamit ng mga espiritual na linya ng ley upang makamit ang mas mataas na antas ng paglilinang, bakit hindi ko magawa ang gayon din? Dapat ko bang subukang gamitin ang spiritual leyline na ito para mapahusay ang aking cultivation? Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Levi na parang nagkaroon siya ng katinoan kaagad. Mayroon siyang mataas na antas ng paglilinang upang palakasin ang kanyang kumpiyansa ngayon. Wala siyang magagawa sa nakaraan nang sumabog ang linya ng espiritual na ley, at ang mga kahihinatnan ay maaaring makaapekto sa buong mundo. Gayunpaman, natamo na niya ang ganap na karunungan ngayon. Bukod dito, ang super spiritual na leyline na ito ay matatagpuan sa hiwalay na maliit na kaharian ng Yartran, kaya walang pag-aalala na ang kanyang mga aksyon ay makakaimpluwensya sa labas ng mundo. Ang ideyang ito ay kapanipaniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3602. Hilahin ang iyong sarili. Sa totoo lang, ang patuloy na pagpapabuti ng mga kakayahan ni Gloria ay nagdulot ng isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis sa Levi. Nadama niya ang desperadong pangangailangan na dalhin ang kanyang mga kakayahan sa susunod na antas. Kaya naman, tuwang-tuwa si Levi dahil nakahanap na siya ng isang paraan ngayon. Bukod pa rito, maaari rin niyang gamitin ang super spiritual na leyline sa ilalim ng Ecclesiastic Order at Project Atlantis. Ang super spiritual na linya ng ley sa harap niya ay maaaring hindi kapaki-pakinabang kay Gloria, ngunit ito ay sa kanya. Maaari pa nga siyang gumamit ng 3 spiritual leylines para palakasin ang kanyang katawan. Kapag tumaas na ang kanyang cultivation level, mas magiging kumpiyansa si Levi sa pagharap kay Gloria. Humalaklak si Levi, ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng napakagandang ideya sa kritikal na sandaling iyon. Si Levi ay nagsanay ng isang pangunahing pamamaraan upang palakasin ang kanyang kapangyarihan at bilis. Dahil dito, mabagal ang pagunlad ng kanyang paglilinang. Sa kabilang banda, kung pipiliin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, ang kahihinatnan ay lubos na mag-iiba dahil makakamit niya ang mga dakilang hakbang sa kanyang paglilinang kahit na gumamit lamang ng maikling panahon. Gayunpaman, ang anyo ng high-intensity na pagsasanay ay mangangailangan ng isa na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kasabay nito, kakailanganin ni Levi na labanan ang 3 super spiritual na linya ng ley, na naglalagay sa kanya sa isang mataas na posibilidad na mawala ang kanyang buhay. Malapit na ang kanyang kamatayan kung hindi niya mapigilan ang sarili laban sa pag-atake mula sa super spiritual na linya ng ley. Sa kabaligtaran, ang tagumpay ay magreresulta sa isang agaran at makabuluhang pagpapalakas sa kanyang mga kakayahan. Mabilis na bumalik si Levi sa base pagkatapos gawin ang desisyong iyon. Kung tutuusin, ang pagpapalaki ng kanyang pangangatawan ay hindi isang maikli at diretsong proseso. Kailangan niyang gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos at tugunan ang lahat ng natitirang mga isyu sa tahanan bago simulan ang kanyang paglilinang. Sa ganoong paraan, makakapag-focus siya sa kanyang pagsasanay ng walang anumang distractions. Hindi na kailangang sabihin, nag-aalala rin si Levi na sakupin ni Gloria ang oras ng kanyang pagkawala upang muling salakayin ang base. Nagmamadali siyang bumalik sa base nang walang tigil sa pagpapahinga. Maghintay ka lang, misteryosong babae. Bibigyan kita ng malaking sorpresa. Ngumisi si Levi sa loob-loob. Sa pagbabalik sa base, masayang gumala si Floyd, naghahanap ng mga mapagkukunan upang lamunin. Nahumaling siya sa kilig matapos matikman ang kapangyarihan. Ang matinding pamamaraan ng paglamon ay naging sanhi ng mabilis na pagsulong ng paglilinang ni Floyd. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan sa likod ng kanyang kagalakan ay dahil inalis niya sa kanyang isipan ang lahat ng mga hinala niya kay Gloria dati.
Ang lahat ng mga pagdududa at salungat na damdamin na bumabagabag sa kanya ay nawala ng walang bakas. Si Floyd ay hindi kailanman nakadama ng higit na kalmado at kagaanan kaysa sa sandaling iyon. Panay pa rin ang suot niyang ngiti. Samantala, nakakuha si Phoenix at ang iba pa ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng kanilang investigasyon. Ang mahiwagang puwersang iyon ay ang Glorian Order. Iniugnay ni Asher Dragon at ng iba pa ang pangalan ng Order kay Gloria ng sabay-sabay. Kailangan nating harapin si Floyd ngayon. May mga bagay siguro siyang tinatago sa atin, mataimtim na sabi ni Kirin. Tumanggaw naman si Phoenix at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Bagamat nanumpa si Floyd sa kanilang lahat noon, isinasaalang-alang ang kanyang pagpayag na ialay ang kanyang buhay para kay Gloria. Ang panunumpa bilang pagtatangkang pagtakpan siya ay tila isang makatwirang bagay na gagawin niya ng walang pag-aalinlangan. Si Asher Dragon at ang iba ay nagtungo ng direkta upang hanapin si Floyd pagkatapos magpasya sa bagay na iyon. Floyd, alam mo ba na ang mahiwagang puwersa ay tinatawag na Glorian Order? Sa palagay ko hindi mo na kailangan pang magpaliwanag pa para maunawaan ang kahalagahan sa likod nito, tama ba? Diretsyong sabi ni Phoenix. Wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan ninyong lahat. Sa kabila ng bahagyang pagkagulat, nagkunwaring walang pakialam si Floyd sa labas. Natural, may dahilan si Floyd para umarte. Hindi nagtagal, nakipagkita siya kay Gloria, at binigyan siya nito ng malinaw na paliwanag hinggil sa lahat ng kanyang hinala. Kahit na ang Glorian Order ay isang pangalan na mag-uudyok sa iba na iugnay ang organisasyon kay Gloria, naniniwala si Floyd na nagkataon lamang iyon. Bukod dito, personal niyang sinubukan ang mga kakayahan ni Gloria, at ang kapangyarihan nito ay walang halaga kumpara sa misteryosong babae. Paanong ang isang marupok na babae na hindi man lang manalo laban sa kanya ay magiging misteryosong babaeng pinuno na kumonsumo ng espiritual na linya ng dalawang lihis na angkan? Floyd, kailangan mo nang mawala dito, okay? Tama iyan, Floyd. Malamang na ang pinuno ng Glorian Order ay si Gloria. At saka, mas mabuting sabihin mo sa amin ang totoo. Ibinunyag mo ba kay Gloria ang eksaktong lokasyon ng underground facility na ito? Binomba ni Asher Dragon at ng iba pa si Floyd ng mga tanong, dahilan para makaramdam ng inis ang huli. Sana may mas matibay na ebidensya kayong lahat kaysa rito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo, malamig na wika ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3603. Ipaalam mo kay boss. Galit talaga si Floyd. Paano nila maaakusahan si Gloria dahil nag-overlap ang pangalan ng organisasyon sa kanya? Mayroong hindi mabilang na mga tao na may katulad na mga pangalan sa mundong ito. Hindi banggitin, ang Glorian Order ay nangangahulugan na ang misteryosong babae ay nagnanais na ang kanyang organisasyon ay makamit ang walang hanggang kaluwalhatian at maghari magpakailanman. Bakit nila iniuugnay ang bagay na ito kay Gloria? Ito ay kabalbalan. Floyd, nasa puso namin ang pinakamabuting interes mo. Hindi talaga magandang babae si Gloria. Maaari kang magdulot ng kapahamakan kay boss kung hindi mo pagsasama-samahin ang iyong sarili at magpatuloy sa pagkahumaling na ito. Baka malagay mo pa sa panganib ang buhay ni boss, sinserong sabi ni Phoenix. Uulitin ko ang sinabi ko. Ang mga walang batayan na pagpapalagay ay hindi mga nakabubuo na sanggunian. Kung lahat kayo ay kaya, gumawa ng ilang matibay na ebidensya upang patunayan na mali ako. Kung hindi, dapat tumahimik na lang kayong lahat. Nagyelo ang tono ni Floyd. Sa kanyang palagay, walang sino man ang pinayagang masira ang reputasyon ni Gloria. Hindi pinahintulutan ni Floyd kahit si Levi na suruan si Gloria ng walang batayan, lalo na ang Phoenix. Wala kang pag-asa. Malalaman mo lang ba ang iyong pagkakamali kapag ang lahat, kasama si boss, ay nahuli sa isang krisis? Hindi na napigilan ng Asher Dragon ang kanyang galit. Kung tutuusin, kung hindi lang dahil kay Levi, hindi siya mag-aaksaya ng oras at effort para akitin si Floyd. Ang Asher Dragon ay tuwirang magbibigay sa huli ng isang pambubugbog, at marahil ay mas mapapawi nito ang isip ni Floyd. Asher Dragon, Phoenix, binabalaan kita na huwag ipagkalat ang mga walang basehang haka-haka na ito. Hindi ko pakakawalan ang sino man sa inyo kung guluhin ninyo ang kapayapaan ng base at maghasik ng hidwaan sa pagitan namin ni Master. Maniwala ka sa akin.
Lahat kayo ay hindi maaaring manalo laban sa akin kahit na ang inyong pinagsamang lakas ngayon. Malungkot ang ekspresyon ni Floyd nang biglang naglabas ng nakakatakot at malisyosong aura. Si Asher Dragon at ang iba pa niyang partido ay namangha. Una, hindi nila inasahan na si Floyd ay magiging napaka-uncompromising sa punto kung saan siya ay kumikilos ng bahagya ng walang ingat. Pangalawa, hindi sila makapaniwala sa makabuluhang pag-unlad ni Floyd sa kanyang mga kakayahan. Ang pinakamahalaga, tulad ng nabanggit ni Floyd, si Asher Dragon at ang iba pa ay walang matibay na ebidensya. Bagamat karamihan sa mga pahiwatig ay nagpapahiwatig kay Gloria, wala sa kanila ang nakasaksi sa kanya bilang pinuno ng Orden ng Gloria. Kung kumilos sila ng padalos-dalos at ipaalam kay Levi ang kanilang palagay, maaaring maapektuhan ng husto ang relasyon ni Floyd at Levi, pati na rin ang kapayapaan ng base. Mahirap na ang sitwasyon sa base. Kung ang isang panloob na salungatan ay sumiklab, iyon ay magdaragdag lamang sa umiiral na problema sa base. Bukod dito, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung talagang maling akusahan si Gloria. Naramdaman ni Floyd ang katahimikan ni Phoenix at ng iba pa. Pasensya na kayong lahat, dadalhin ko si Gloria para makipagkita kay Master sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, mawawala ang lahat ng mga hinala tungkol kay Gloria, at sa wakas ay maaari na kayong tumahimik para sa kabutihan. Si Floyd ay nakakaramdam pa nga ng kaunti. Kung hindi pa niya kinumpirma ng maaga ang pagiging inosente ni Gloria sa kanya, baka nasway siya pagkatapos makinig sa mga salita ni Phoenix at ng iba pa. Alam ni Floyd na siya ay lubos na magsisisi kapag hindi niya naiintindihan si Gloria. Floyd, sana alam mo ang ginagawa mo. Umalis si Asher Dragon kasama ang iba pagkatapos sabihin iyon. Ha? Ngumuso si Floyd sa pang-aalipusta habang pinapanood si Asher Dragon at ang iba pang apat na umaalis na mga figure mula sa likuran. Ang katotohanan ay mananaig kapag dinala ko si Gloria upang makipagkita kay Guro. Gusto kong makita kayong lahat na nagbubuga ng kalokohan noon. Napangisi siya sa loob-loob. Ang argumentong iyon ay nagpasigla lamang sa pagnanasa ni Floyd na maging mas malakas. Sa pamamagitan lamang ng pambihirang kapangyarihan ang kanyang mga salita ay maaaring magdala ng higit na bigat sa base o sa harap ni Levi. Sa panahong iyon, sineseryoso ng lahat ang kanyang opinyon o kahit natahasan na tanggapin ang kanyang mga panukala. Dapat kong ipagpatuloy ang paghahanap para sa higit pang espiritual na enerhiya na ubusin. Ang tanging hangad ni Floyd sa sandaling iyon ay lumunin ang lahat ng uri ng enerhiya. Samantala, ang determinasyon ni Phoenix at ng iba pa ay nag-alinlangan matapos maghiwalay kay Floyd. Bagamat kasuklam-suklam ang ugali ng huli, hindi nila maitatanggi na may katuturan ang kanyang mga pahayag. Ang mga bagay na may kinalaman sa Glorian Order ay hindi dapat basta-basta. Ang walang basehan nilang akusasyon kay Gloria bilang pinuno ng Glorian Order ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan at tunggalian. Sa tingin ko, kailangang ipaalam ito kay boss. Mas mabuting magkamali kaysa pagsisihan ang ating kapabayaan tungkol sa bagay na ito, ipinahayag ni Phoenix ang kanyang iniisip bago ang iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3604. Dugo sa West Pavilion. Nagmamadaling tumutol ang apat pa. Phoenix, sa tingin mo ba ay hindi nararapat na sabihin kay boss? Tapos, wala tayong conclusive evidence. Kung mali ang akusasyon kay Gloria, makakaapekto ito sa relasyon ni na boss at Floyd. Si Floyd ay isang matinding tao. Kung hahamakin niya si boss dahil dito, walang katapusang gulo. Halakan pa natin ang Glorian Order. Pwede na tayong mag-report kay boss kapag may matibay na ebidensya. Pinag-isipang mabuti ni Phoenix ang mga sinabi ng kanyang mga kasama. Ito ay isang maselang sitwasyon. Walang puwang para sa mga pagkakamali. Huli na para sa pagsisisi kung anumang hindi maibabalik na kahihinatnan ang mangyayari dahil sa kanilang pananahimik. Bukod dito, maaari lamang nilang ipaalam kay Levi ang tungkol sa pagkakaroon ng Gloria at ang Orden Gloria habang hindi binabanggit kung ano ang tungkol sa kung siya ang pinuno. Bahala na si Levi mismo ang maghugot ng mga koneksyon. Gayunpaman, hanggat isiniwalat nila ang bagay na ito, si Floyd ay magtatampo, anuman ang susunod na ginawa ni Levi. Upang maging patas, si Floyd ay walang ibang kapintasan maliban sa kanyang hindi malusog na pagkahumaling kay Gloria.
Siya ang paboritong disipulo ni Levi at isang mahusay na katulong. Kung maasim ang kanilang relasyon, napakahirap itong lutasin. Anong dilema? Labis na nalungkot si Phoenix. Ayos ka lang ba, Phoenix? Nag-aalalang tanong ni Asher Dragon. Si Phoenix ay nagsuot ng hindi matukoy na ekspresyon. Ayos lang. Nakapagdesisyon na ako. Huminto si Phoenix at nagpatuloy, tandaan, wala itong kinalaman sa sino man sa inyo. Nasa akin na ang lahat. Tatanggapin ko lahat ng kahihinatnan. Matapos tumalikod at umalis si Phoenix, si Asher Dragon at ang iba ay nagbahagi ng pagkalito. Gayunpaman, ang hindi malinaw na pahayag ni Phoenix ay dahan-daang nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Balak niyang ipaalam kay boss ang tungkol sa Glorian Order. Matapos ang matinding debate sa kanyang isipan, sa wakas ay nagpasya si Phoenix na iulat ang bagay kay Levi. Wala nang babalikan. Dahil si Phoenix ang gumawa ng desisyon, siya lang ang magdadala ng kahihinatnan. Hindi nagtagal at nahanap na ni Phoenix si Levi. Boss. Pinutol siya ni Levi bago niya makumplito ang kanyang pangungusap. Phoenix, mayroon pa akong mas importanteng bagay na dapat asikasuhin ngayon. Mag-usap tayo mamaya. Natigilan si Phoenix. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, si Levi ay lumayo na. Parang nagmamadali si boss. Iniisip ko kung ano ang nangyayari. Medyo nadismaya si Phoenix. Paulit-ulit niyang inansayo ang kanyang pananalita sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Hindi niya alam na, sa sandaling iyon, ang ulo ni Levi ay puno ng pag-iisip ng tatlong super espiritual na linya ng ley. Nag-iisip siya ng mga paraan upang matiyak ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, makakapag-relax siya at makakagamit ng super spiritual na linya ng ley nang walang anumang pag-aalala. Samantala, nag-iisip din si Gloria ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang mga limitasyon ng kanyang paglamon ay inis sa kanya. Bagaman pinili ni Gloria ang Esoteric Guild, ayaw niyang malaman ng maraming tao ang kanyang desisyon. Sa partikular, hinala ni Gloria na alam ni Levi na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Kaya, ang pagkakaroon ng kontrol sa Esoteric Guild ay maaari lamang gawin ng lihim. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam, mas mabuti. Kung malaman ni Levi o ng Ecclesiastic Order ang tungkol sa kanyang plano, tiyak na magdudulot sila ng kaguluhan para sa kanya. Ang Esoteric Guild ay napakalakas, kaya kung gusto ng isang tao na magkaroon ng ganap na kontrol dito ng palihim, nangangailangan ito ng ilang oras at pagsisikap upang may stratehiya ang isang planong walang kabuluhan. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mabilis. Napansin din ni Gloria na may ilang bagong especially iya sa paligid ng West Pavilion. Alam niya na ang mga especially iyang iyon ay ipinadala ng mga tauhan ni Levi. Maaaring hindi tuwirang sinabi ni Floyd sa kanila na babalik siya sa West Pavilion, ngunit dahil mayroon na silang mga hinala tungkol sa kanya, tiyak na gagamitin nila ang pagkakataon upang mag-imbestiga pa. Talagang matapang ang mga hamak na insektong iyon. Kung hindi lang dahil kailangan kong magtago pansamantala, ang karamihan sa inyo ay naipadala na sa mga pintuan ng impyerno. Hindi, ang mga taong ito ay walang iba kundi ang gulo. Siguro kailangan kong gumawa ng isang plano sa pagtakas. Umangat ang mga labi ni Gloria sa isang ngisi. May naisip na siyang plano. Magdulot tayo ng diversion. Nanlilisik ang mga mata ni Gloria nang magsimulang umikot ang kanyang isip sa mga ideya. Bumulong siya ng malakas, halimbawa, ang isang bloodbath sa West Pavilion ay tiyak na magdudulot ng kabuluhan. Mas madali para sa akin na magtrabaho habang ang lahat ay ginulo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3605. Impyerno. Nagpasya si Gloria sa isang plano at agad na sinimulan itong isagawa. Nasa West Pavilion na siya, at sa mata ng mga elite na disipulo, hindi siya gaanong mahalaga. Kaya naman, hindi maraming tao ang nagbigay pansin sa mga galaw ni Gloria. Kaya naman, tahimik na napakilos ni Gloria si Xylas at ang Fatalis Warriors. Sa tulong ng mga especially iya ng Glorian Order, matagumpay na naputol ang West Pavilion mula sa labas ng mundo. Matapos makumpirma na nasa lugar na ang lahat, dumiretso si Gloria sa main hall ng West Pavilion. Ang pangunahing bulwagan ay binabantayan ng husto habang ang mga gwardya ay nakapost sa lahat ng dako.
Pagkatapos ng lahat, ito ang puso ng West Pavilion, at mayroong maraming napakalihim na mga libro sa pamamaraan na nakaimbak doon. Ito rin ang base ng pinuno ng West Pavilion. Gloria, anong ginagawa mo dito? Tanong ng isa sa mga guard sa bakal na boses. May negosyo ako kay Master, nakangiting sagot ni Gloria. Kalokohan. Ang guro ay hindi tumawag ng sino man ngayon. How dare you? Nobody, pumunta dito at gumawa ng gulo. Umalis ka na bago pa kami magalit sa'yo. Dumating na rin ang ilan pang gwardya at kumilos para harangan ang pagpasok ni Gloria. Bagamat tila kulang sa lakas si Gloria sa kanilang mga mata, naiinggit pa rin sila sa kanya. Sa partikular, naiinggit sila sa mga paraan ng pakikitungo ni Gloria sa mga lalaki. Kaya naman, sinamantala nila ang pagkakataon na maging malamig at malupit kay Gloria hanggat maaari. As arrogant as always, sabihin mo sa akin, saan mo kinukuha ang tiwala mo? Panunuya ni Gloria. Nagulat ang mga guard sa sagot niya. Pero bago pa man sila makasagot ay nawala na sa kanilang paningin si Gloria. Pumunta ka sa impyerno. Ang malamig na boses ay umalangaw-ngaw sa kung saan. Ang kapitan ng mga gwardya ay hindi nakaiwas sa oras at tinamaan ng marahas na puwersa. Nang walang kahit isang tunog, ang kapitan ay sumabog sa isang madugong pulang ambon. Ang basurang tulad niya ay aksaya lamang ng espasyo at hangin, malamig na sabi ni Gloria. Natigilan ang ibang mga guard. Hindi nila inasahan na ganito kate-cut si Gloria. Agad na pinatay ang kapitan nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng ingay. Nag-trigger ng chain reaction ang pag-atake. Sumugod ang mga gwardya sa bulwagan at pinalibutan si Gloria. Napakabuti para sa inyong lahat na sumama sa amin. Ipapadala ko na lang lahat sa pintuan ng impyerno ng sama-sama. Sa ganoong paraan, walang sino man sa inyo ang mag-iisa sa daan doon. Hindi ba ako maawin? Nang matapos magsalita si Gloria ay biglang naglabas ng aura. Isang malakas at nakakatakot na surge ng enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Ang bagyong iyon ng enerhiya ay nagpapalipat-lipat sa mga gwardya sa lahat ng direksyon. Nagulat silang lahat, lalong natulala ang mga elite na alagad na minamaliit noon si Gloria. Sa sandaling iyon, ang takot sa kamatayan ay tunay na totoo para sa kanilang lahat. Paano siya napakalakas? Hindi natin kayang labanan. Retreat tayo at magsumbong kay Master. Mabilis na umatras ang lahat ng mga bantay. Sinusubukan mo bang tumakas? Hindi ako papayag na umalis ka ng ganoon kadali. Sumugod si Gloria at tinamaan ang huling dalawang gwardya mula sa likuran. Thud, thud. Muli, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng kahit isang tunog bago sila naging ambon ng dugo. Si Gloria ay isang tugatog na maninila sa gitna ng isang kaibigan ng mga tupa. Saan man siya lumipat, nag-iiwan siya ng mga hiyaw ng takot sa kanyang kalagayan. Ang mga walang katawan na paa ay lumilipad kung saan-saan. Ang lahat ng mga piling alagad ng West Pavilion ay nagyelo sa takot. Gusto nilang tumakbo, ngunit sa bigat ng nakakatakot na enerhiyang bagyo ni Gloria, tila naging bato ang kanilang mga paa. Hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Anong mali? Napaka-proud mo noon. Pinulupot ni Gloria ang kanyang mga kamay sa leeg ng isang gwardya at gumawa ng kaunting puwersa. Snap! Kaluskaw sa hangin ang tunog ng mga bali ng buto. Nakayuko ang leeg ng gwardya sa 90 degrees anggulo. Hindi mawawala ang takot sa mukha ng walang buhay na gwardya. Lahat kayo ay isang hukbo ng maliliit na langgam. Si Gloria ay tuwang-tuwa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at itinulak ang kanyang dalawang kamao pasulong. Dalawang gwardya pa ang durog na katawan. Ilang minuto silang nagpumiglas sa matinding sakit ngunit kalaunan ay binawian ng buhay. Iyan lang ba ang mayroon ka? Ngumuso si Gloria. Itinoon niya ang lahat ng nakatagong sama ng loob niya sa bawat suntok niya. Gusto niyang gawing impyerno ang West Pavilion. Gloria, tumigil ka. Utos ng malamig na boses ng babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3606. Dapat kang mamatay. Hinanap ng mga mata ni Gloria ang pinanggalingan ng boses at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na sumugod sa kanya. Well, kung hindi ang master ng West Pavilion. Shannon, kamusta? Sabi ni Gloria sa nanunuyang tono. Nilinggan ni Shannon ang mga walang katawan na mga paa at walang buhay na mga katawan na nagkalat sa lupa.
Napasinghap siya nang bumungad sa kanya ang buong puwersa ng kapangyarihan ni Gloria. Maging ang lakas ng sariling tagapagturo ni Gloria, si Linda, ay hindi makapantay dito, lalo pa kay Shannon. Gayunpaman, si Shannon ang master ng West Pavilion. Kung hindi siya manindigan kay Gloria, natakot siya na baka walang maiwang buhay pagkatapos ng rumble ni Gloria. Gloria, sarili nating mga tao itong lahat. Bakit mo sila pinapatay ng walang awa? Naguguluhang tanong ni Shannon. Bakit mo ginagawa ito? Ngumisi si Gloria at sumagot, noong lahat kayo ay pinahiya at binubuli ako, naisip niyo ba ako bilang isa sa inyo? Ngayong nahaharap ka na sa kamatayan, inaasahan mong iisipin kita bilang pamilya. Anong double standards? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dahil sa galit na pananalita ni Gloria, hindi na nakaimik si Shannon. Totoong nagkasala sila sa pagtrato kay Gloria sa lahat ng panahon. Pinagkaaitan nila siya ng mga mapagkukunan ng pagtatanim at pinaulanan siya ng walang katapusang pandiwang pang-aabuso. Gloria, anong gusto mo? Tanong ni Shannon sa seryosong boses. Ngumiti ng maganda si Gloria at sumagot, simple lang. Gusto ko lang patayin lahat kayong dalawang mukha na masamang B***Turk. Ikaw, gustong sumigaw at pag-alitan siya ni Shannon. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila, pinigilan niya ang kanyang dila. Ang anumang masasakit na salita ay magdudulot lamang ng galit kay Gloria. Ang kahihinatnan ng pagagalitan kay Gloria ay mas hindi maisip kaysa sa pagdaloy ng dugo sa harap ni Shannon sa sandaling iyon. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Kung gusto mo, ibibigay ko pa sa iyo ang posisyon ng Master of the West Pavilion. Sa sandaling iyon, ang tanging prioridad ni Shannon ay ang pakalmayan si Gloria at pakalmayan siya. Gayunpaman, palihim na umaasa siyang makakapagpatigil siya ng ilang oras hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Kahit na walang nagpakita, sapat na kung mapanatili ni Shannon ang kanyang buhay. Well, iyon ay isang pag-iisip. Isasaalang-alang ko ang alok na iyon. Gustong hampasin ni Shannon habang mainit ang plancha. Gayunpaman, nagpatuloy si Gloria, pero may isa pa akong kondisyon. Ano ito? Tanong ni Shannon. Lumuhad ka at yumuko sa akin. Aminin mo lahat ng kasalanang ginawa mo sa akin, hiling ni Gloria. Ikaw, bakit? Ayaw mo bang gawin iyon? Pagkatapos, mamamatay ka. Muling pinakawala ni Gloria ang kanyang nakakatakot na alon ng enerhiya, at ang mga mukha ng lahat ng tao sa kanyang paligid ay namutla sa takot. Sila ay talagang marupok at walang magawa tulad ng mga langgam sa presensya ng isang piling mandirigma. Isang pangit na ekspresyon ang nagbigay kulay sa mukha ni Shannon. Alam niyang gustong ipahiya siya ni Gloria. Gusto siyang ipahiya ni Gloria sa harap ng lahat ng mga alagad ng West Pavilion. Kailangan mo bang maging malupit? Tanong ni Shannon sa nanginginig na boses. Nagkibit balikat si Gloria at tumugon, pinamunuan mo ang mga B***Turk na ito para sirain ang reputasyon ko ng palihim. Alam mo na dumating ka. Okay. Luluhod ako sa harap mo. Ililigtas mo ang buhay ng mga disipulo ng West Pavilion kung gagawin ko ang gusto mo, tama ba? Mabilis na gumana ang isip ni Shannon. Sa ilang salita lamang na iyon, nagawa niyang talikuran ang sarili mula sa isang babaeng natatakot sa kamatayan at desperado ng humingi ng awa sa isang pinunong handang isakripisyo ang kanyang pagmamataas para sa buhay ng kanyang mga disipulo. Bueno, nakasalalay iyon sa iyo at kung mapasaya mo ako, sagot ni Gloria. Pumalakpak, napaluhod si Shannon sa harap ni Gloria. Paulit-ulit siyang yumukod kay Gloria habang humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa niya kay Gloria. Maya-maya, nagsimulang damyugo ang noo ni Shannon dahil sa paulit-ulit na pagkakadikit sa sahig. Sapat na ba ito? Kasing kamatayan na ngayon ang mukha ni Shannon habang dumudugo ang mga labi sa sobrang pagkagat nito. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Lumapit si Gloria kay Shannon, at lumawak ang ngisi sa mukha nito. Naisip ni Shannon na ang ibig sabihin nito ay papakawalan na siya ni Gloria sa kanyang paghihirap. Nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ni Shannon na pilit na hinawakan ang kanyang ulo. Bago pa man siya makapag-react, sinalpak ni Gloria ang kanyang ulo ng masakit sa lupa. Ang lakas ni Gloria ay hindi maisip, at ang ulo ni Shannon ay naging deformed dahil sa kanyang kakilakilabot na puwersa.
Umalangaw sa buong bulwagan ang tunog ng pagkabasag ng kanyang bungo. Si Gloria, gayunpaman, ay tila walang pagsisikap kaysa kung siya ay pumutok ng balat ng mani. Walang sinseridad. Hindi ako kontento. Ngumisi si Gloria. So, kailangan mo na lang mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3607. Ang katotohanan ay ihahayag. Napuno ang bulwagan ng ingay ng mga hingal. Dahil sa walang kabuluhang kalupitan ni Gloria, nabigla ang lahat. Sa wakas, may bumasag sa katahimikan at tumili. Karamihan sa iba ay paralisado sa kanilang nakita, hindi makagalaw o makapagsalita man lang nang bumagsak sila sa lupa. Ang lahat ng naruroon sa bulwagan ay isang piling disipulo ng West Pavilion, at gayunpaman, lahat sila ay nagtamo ng madugong mga pinsala. Nang inig ang iba sa kanila nang makitang malupit na tumawa si Gloria pagkatapos patayin ang mga kapwa niya disipulo. Gloria, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo kung iiwasan mo ako. Gloria, mula ngayon, ikaw na ang magiging guro namin. Isa-isang lumuhad sa harapan ni Gloria ang lahat ng alagad ng West Pavilion. Ang kanilang mga boses ay sinakal ng luha habang sila ay sama-samang nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Huli na para humingi ng awa ngayon. Deklara ni Gloria. Pagkatapos, muli siyang naging isang malupit na mamamatay tao, walang awang tinapos ang buhay ng lahat ng mga piling alagad ng West Pavilion. Isa itong massacre. Sa napakalaking pagkakaiba sa lakas, ang mga elit na disipulo ay walang pag-asa na lumaban o magtanggol. Ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas o umatras. Kamatayan sa inyong lahat, saan man lumipat si Gloria, maraming walang buhay na katawan ang naiwan sa kanyang gising. Sa huli, ang puso ng West Pavilion ay napuno ng mga bangkay at nabahira ng dugo. Kasabay nito, kumikilos din sina Xylas at ang Fatalis Warriors. Sila rin ay nagkaroon ng kalamangan sa lakas. Sa loob ng maikling panahon, ang buong West Pavilion ay naging isang buhay na impyerno. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, at ang dugo ay naging mga ilog. Maging ang mga ulap na nakasabit sa itaas ng West Pavilion ay naging pula habang sinasalamin ng araw ang dugo mula sa lupa papunta sa kanila. Ang lahat ng mga alagad na minsang nang insulto kay Gloria ay pinugutan ng ulo. Tanging ang mga miyembro ng Glorian Order ang naiwan sa West Pavilion. Napakaganda. Napabalikwa si Gloria at tumawa sa malupit na tuwa. Sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng galit at nakatagong hinanakit na naipon niya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang taon. Ang kanyang katawan at isip ay pakiramdam ng walang katapusang gamaan. Pumunta ka at ikalat ang balita. Pagkatapos, hihintayin natin at panoorin ang susunod na mangyayari. Matapos maibigay ni Gloria ang kanyang mga tagubilin, mabilis niyang pinangunahan si Xylas upang lumikas sa West Pavilion. Gumamit sila ng isang lihim na ruta ng pagtakas na hindi alam ng mga tagalabas. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa massacre sa West Pavilion. Napailing ang lahat sa narinig. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay partikular na natatakot. Nasa malaking panganib sila ngayon. Maging ang Holy Guild ay hindi alam kung paano aliwin at bigyan ng katiyakan ang mga tao. Ang lakas at kapangyarihan ng Holy Guild ay kumukupas sa paningin ng marami. Ang acting minister ng Holy Guild ay ganap na walang magawa sa harap ng naturang banta. Ang mahirap na tao ay ganap na pagod sa pagsisikap na harapin ang sitwasyon. Narinig din ni Asher Dragon at ng iba pa ang balita. Ipinadala pa nila ang isa sa kanilang mga tauhan sa West Pavilion upang i-verify ang katotohanan ng kwento. Ang pangunahing target ng kanilang investigasyon ay, syempre, si Gloria. Gayunpaman, ang mga natuklasan ng kanilang investigasyon ay walang tiyak na katiyakan sa kasalukuyang estado at kinaroroonan ni Gloria. Ako mismo ang pumunta sa eksena. Ito ay impyerno sa lupa. Masyadong malupit ang sino mang gumawa nito. Nang marinig nila ang ulat ng eksena sa West Pavilion, maging si Asher Dragon ay kinilig. Sa tingin mo ba, gawa talaga ito ni Gloria? Tanong ni Phoenix. Saglit na nag-isip si Kirin bago sinabing, I think yes, it could be Gloria. Sinasabi sa akin ng puso ko na buhay pa siya. Kung tutuusin, imposibleng walang bakas ng pagkamatay niya. Na-interview ko, o sinubukan kong interviewin, ang mga disipulo ng West Pavilion na mahimalang nakaligtas sa massacre.
Lahat sila ay labis na na-trauma dito. Ang kanilang mga salita ay ganap na hindi magkakaugnay, mataimtim na sinabi ni Asher Dragon. Naningkit ang mga mata ni Phoenix habang nakikinig sa usapan ng mga lalaki. Kumbinsido siya na si Gloria ang utak sa likod ng massacre sa West Pavilion. Pagkatapos ng lahat, si Gloria ay nagmula sa West Pavilion at natural na alam ang layout. Iyon ay magpapaliwanag kung paano siya madaling nakipag-ugnayan sa mga puwersa sa labas at pinutol ang West Pavilion mula sa labas ng mundo. Bukod pa rito, sinabi ni Asher Dragon na ang mga napatay na disipulo ay pinatay sa pamamagitan ng iba't ibang kakaibang pamamaraan. Talagang hindi iyon gawa ng isang solong tao. Ang mga pagpatay ay ginawa ng mabilis at madali nang walang pagtutol. Bukod kay Levi, ang tanging ibang tao na maaaring magdulot ng ganitong pagkawasak ay ang mahiwagang Glorian Order. Ang paraan ng pagpatay sa mga taong iyon ay nakaturo kay Xylas at sa kanyang mga Fatalis Warriors, na minsan nang sumalakay sa kanilang base camp dati. Ipagpatuloy niyo po ang pagsubaybay kay Gloria. Malapit nang mabubunyag ang katotohanan, malungkot na sabi ni Phoenix. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3608. Patay na si Gloria. Tumanggo si Asher Dragon at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay kumbinsido din na si Gloria ay buhay pa at may kaugnayan sa massacre. Iyon lang ang paliwanag sa lahat ng nangyari at sa lahat ng mangyayari sa malapit na hinaharap. Tsaka, bantayan mo si Floyd. Sa tingin ko ay may paraan siya para makontak si Gloria kahit papaano. Sa sandaling sinabi ni Phoenix ang kaisipang iyon, ang iba ay agad na lumingon sa kanya. Bumungad sa kanilang mga mata ang pagdududa. Isipin ang paraan ng pagbabago ni Floyd nitong mga nakaraang araw. Paliwanag ni Phoenix. Sa mga salitang iyon, namulat ang iba. Naunawaan kaagad ni Asher Dragon at ng iba pa ang ibig sabihin ng Phoenix. Sa loob ng mahabang panahon, tila nawalan ng pag-asa si Floyd. Siya ay ginulo, walang sigla, at hindi inaalagaan ang sarili. Gayunpaman, ilang araw lamang ang nakalipas, bigla siyang nagpakitang muli na walang paliwanag. Pagkatapos ay naroon ang katotohanang siya ay kumilos ng labag sa pamantayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala sa kanila, maging hanggang sa imongkahi na ipakilala si Gloria kay Levi. Itinuro ng lahat ng mga palatandaang ito ang mataas na posibilidad na nakipag-ugnayan si Floyd kay Gloria, ngunit sa hindi nila alam na mga kadahilanan, itinago niya ang sikretong ito. Si Gloria lang ang may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa ugali ni Floyd. Gayunpaman, ang mga kakayahan ni Floyd ay bumuti ng malaki. Maaaring walang kabuluhan ang pagbabantay sa kanya. Tama na yan. Kapag nalaman ni Floyd kung ano ang ginagawa natin, madali na niya tayong mapapaalis. Kung mangyayari iyon, hindi ba tayo magpapa-alerto na lang sa kalaban? Ang kanilang mga alalahanin ay wasto. Nag-isip sandali si Phoenix bago sinabing, kung ganoon, humingi tayo ng tulong kay Evie. Okay. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sa pagbabawas kay Levi, si Forlivia ang tanging tao na maaaring bantayan si Floyd nang walang anumang hinala. Sa kabilang banda, nalaman din ni Floyd ang tungkol sa pagdanak ng dugo sa West Pavilion. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may problema si Gloria, kaya agad siyang sumugod sa West Pavilion para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang sa wakas ay dumating siya, ang West Pavilion ay napapaligiran ng mga tao mula sa iba pang mga paksayon ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, dahil siya ay si Floyd, isa sa mga disipulo ni Levi, walang pumihil sa kanya na pumasok sa West Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang buong Ecclesiastic Order ay umaasa na ngayon kay Levi. Natural, iginalang nila siya ng may paggalang gaya ng ginagawa nila kay Levi. Sa sandaling iyon, wala sa mood si Floyd para sa mga bootlickers at brown-nosers. Hinanap niya na parang baliw ang mga bakas ni Gloria. Floyd type, Gloria, ligtas ka ba? Please wag kang masaktan. Pagkatapos, sinundan niya ng isa pang mensahe, reply me soon, please. Ang huling mensahe na kanyang ipinadala ay nagsabi, nasaan ka, Gloria? Nagpadala ng mensahe si Floyd kay Gloria sa pamamagitan ng kanyang communication device. Gayunpaman, hindi tumugon si Gloria sa alinman sa kanyang mga mensahe. Ang kanyang radio silence ay lalong nag-alala kay Floyd. Hinanap niya ang buong West Pavilion, sa labas at sa loob,
at lahat ng mga sikretong daanan na maaaring hindi nakuha ng iba. Walang makita si Gloria kahit saan, at hindi rin ito tumugon sa mga mensahe nito. Bumagsak si Floyd sa bato, natalo. Nanatili pa rin sa hangin ang malabong amoy ng dugo, na lalong nagpagulo kay Floyd. Napakaraming dibisyon sa Ecclesiastic Order. Bakit nila pinili ang West Pavilion? May kinalaman kaya ito sa mga investigasyon ni Gloria sa kinaroroonan ng ministro? Napabuntong hininga si Floyd nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Nabalitaan na naghanap si Thundere sa Mythical World, at inutusan si Gloria na hanapin siya. Marahil ito ay kahit papaano ay nauugnay sa lihim ng gawa-gawa na lugar. Gayunpaman, posible rin na random na pinili ng misteryosong attacker ang West Pavilion para lang masorpresa at mabigla ang Ecclesiastic Order. Anuman ang dahilan, nagalit si Floyd na ang kawawang si Gloria ay hindi na kailangang nahuli dito. Sinampal ng malakas ni Floyd ang sarili. Isa akong walang kwentang tao. Sigaw niya sa sarili. Hindi nagtagal, buong tapang niyang ipinangako kay Gloria na poprotektahan niya ito. Hindi nagtagal ay sinira niya ang pangakong iyon. Paanong wala ako sa tabi niya, pinoprotektahan siya. Tiyak na umaasa siya ng isang tagapagligtas nang dumating ang mga umaatake para sa kanya. Nakaramdam ng guilt si Floyd. Kung desidido lang sana ako noon na ibalik si Gloria sa base camp namin, naiwasan niya ang kapahamakang ito. Gloria, patawarin mo ako. Hindi ako naging determinado, wala akong silbi. Kasalanan ko kung bakit wala ako sa tabi mo sa lahat ng oras. Paulit-ulit na sinasampal ni Floyd ang sarili habang paulit-ulit ang mga kasalanan sa sarili. Namula ang pisngi niya at nagsisimula ng mamaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3609. Ikaw ay hindi maiwawasto. Habang nagpupumigla si Floyd tungkol dito, bigla niyang narinig ang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Paglingon niya sa tunog, nakita niyang si Phoenix iyon at ang iba pa. Matapos sumangot ng malamig, tumayo si Floyd para umalis. Galit pa rin siya sa mga ito pagkatapos ng kanilang awayan noon. Kung hindi bilang paggalang kay Master, nakipag-away ako sa kanila. Kung tutuusin, patuloy nilang pinupuntirya si Gloria at hindi siya pababayaan. Naiinis ako ng sobra. Teka, sabi ni Phoenix, na hamarang sa daanan niya. Kumunat ang noo ni Floyd. Sa inis na tono, sinabi niya, kung walang importante, tumabi ka. Busy ako. Balak mong hanapin si Gloria, hindi ba? Seryosong tanong ni Phoenix. Tumango si Floyd, umamin dito. Desidido akong pumunta at iligtas siya. Malamang nasa matinding panganib siya habang nag-uusap kami. Huwag kang mag-alala, siya ay tiyak na buhay, Asher Dragon piped up. Sa ilang sandali, tuwang-tuwa si Floyd. Ang hula niya ay si Asher Dragon at ang iba pa ay lihim na binabantayan si Gloria. Alam kaya nila kung nasaan siya. Hindi niya maiwasang magtanong, nasaan si Gloria? Malamig na sagot ni Phoenix, I don't know where she is exactly. Gayunpaman, kahit napatay na ang lahat sa West Pavilion, tiyak na buhay siya. Kung tutuusin, siya siguro ang nagwi-wipe sa kanila. Nagalit si Floyd, ang sabik na pag-asang namumulaklak sa loob niya ay naging galit sa isang kisap mata. May maluwag ba kayong tornilyo o ano? Si Gloria ay miyembro ng West Pavilion, kaya bakit niya papatayin ang mga kapwa niya disipulo? Mahilig kang bumuo ng haka-haka, di ba? Kung ganoon, bakit hindi mo ako tulungang malaman kung nasaan si Gloria ngayon? Diretsahang sagot ni Floyd. Habang nagsasalita siya, unti-unti siyang nabalisa, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Para sa kanya, inosente at mabait na babae si Gloria. Kahit nasa gitna ng mga chismis at mapanlate na komento ng iba pang mga alagad sa mga nakaraang taon, pinili niyang magtiis sa katahimikan. Matagal siyang nabalisa matapos aksidenteng masugatan ang isa sa mga nakababatang disipulo sa isang sparring match. Paano pa nga ba nila napaghihinalaan ang isang babaeng tulad niya na pumatay sa mga kaparehas niyang paksayon? Ito ay lubos na kalokohan. Gumising ka na at amuyin mo ang kape, hindi ba? Hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Hindi ba dapat pag-isipan mong mabuti at tanungin ang iyong sarili kung bakit nangyari ito? May nagpakawala ng dugo sa West Pavilion, at nagkataon na walang bakas si Gloria.
Sinasabi mo ba sa akin na hindi ka man lang huminto upang isaalang-alang ang posibilidad na siya ang pasimuno ng buong pangyayari? Pinindot ni Phoenix, sinusubukang makalusot kay Floyd sa kanyang mga salita. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay nagdagdag lamang ng gasolina sa apoy para kay Floyd. Tumahimik ka. Anong klaseng logic yan? Napakalaki ng West Pavilion. Wala bang posibilidad na makatakas siya? Bukod dito, ang pag-atake ng gayong kakilakilabot na puwersa ay malamang na hindi mag-iiwan ng buo na mga bangkay. Paano ka nakakasigurado na buhay siya? Kahit na tinutusok ni Floyd ang isang daliri kay Phoenix habang nagsasalita, napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. If the worst truly happened, hindi ko kakayanin kung hindi buo ang katawan niya. Ikaw ay hindi maaayos. Hindi na alam ni Asher Dragon kung ano ang sasabihin kay Floyd. Natarante rin ang iba. Napaka-level-headed ni Floyd kapag nag-a-analyze ng ibang sitwasyon, pero bakit ang tigas ng ulo niya pagdating sa mga usapin ng puso? Wala kang karapatang sumbatan ako. Sa isang kisap mata, sinugod niya ang Phoenix, kumilos ng napakabilis na ang huli ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react. Sa susunod na maglakas loob kang gumawa ng mga ligaw na haka-haka ng walang konkretong ebidensya, sasampalin talaga kita. Huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binibigyan ng anumang babala. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Floyd, naiwan ang iba na tulala at nabigla. Habang iniisip ito ni Floyd, lalo siyang nagalit. Hindi niya akalain na aabot ng ganito si Asher Dragon at ang iba pa. Di asterisk man ito. Makontento na lang ba sila pagkatapos nilang maipit siya bilang Panginoon ng Glorian Order? Kahit na nagngangalit siya sa galit, siya pa rin ang higit na nag-aalala sa kaligtasan ni Gloria. Pero habang tumatakbo ang isip niya sa mga iniisip, biglang nag-vibrate ang communication device. Mabilis niya itong inilabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3610. Nilamon ni Floyd ang mga patay. Ang aparato ng komunikasyon ay nagpakita ng isang mensahe, Floyd, halika at iligtas ako. Ito ay isang distress signal mula kay Gloria. Agad na nabuhayan ng loob si Floyd. Katulad ng inaasahan ko, buhay si Gloria. Gayunpaman, siya ay tinutugis din at maaaring nasa mortal na panganib anumang oras. Hindi na siya nang ahas na mag-antala pa at mabilis na sinundan ang mga coordinates sa device ng komunikasyon upang subaybayan ang kanyang lokasyon. Malabong naramdaman ni Floyd na tila may sumusunod sa kanya, hindi napigilan ni Floyd na bilisan ang kanyang lakad. Ang pakiramdam na sinusundan siya sa wakas ay nawala pagkatapos ng kalahating oras. Pagkatapos noon, binilisan niya ang 2 oras na paglalakbay na humantong sa isang masukal na kagubatan. Nasaan si Gloria? Mabilis niyang hinanap ang mga senyales ng aura ni Gloria, at hindi nagtagal, may naramdaman siya. Nakipagsapalaran siya sa kagubatan, at hindi nagtagal ay nakita niya ito sa medyo bukas na espasyo. Siya ay buhay at walang pinsala. Umikot ang kanyang ulo, at ang pagdududa sa kanyang puso ay sumilay sa kanyang isipan. Gayunpaman, mabilis niyang napansin na marami pang tao sa tabi niya. Ang ilan sa kanila ay pamilyar na mukha. Para silang mga disipulo ng West Pavilion. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay biglang nawala. Paano pa kaya nakaligtas ang napakarami sa kanila? Kung siya ang pasimuno, makatuwiran lang para sa kanya na pumatay ng maraming tao hanggat maaari. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang mga taong iyon ay naging kaibigan ni Gloria at kalaunan ay piniling magpasakop sa kanya. Sumugod si Floyd at nagtanong, Gloria, ano ang nangyayari? Masiglang wika, ipinaliwanag ni Gloria na tumakas sila sa lihim na daanan ng West Pavilion ngunit tinugis pa rin sa kinaroroonan nila. Pagkatapos, sinamantala ang kanilang mga numero, pinatay nila ang mga piling mandirigma ng misteryosong puwersa, na humantong sa kanilang maswerteng pagtakas. Nararamdaman ni Floyd ang hindi matatag na aura ng mga taong nauna sa kanya, at ang ilan sa kanila ay mahina. Malinaw silang tumingin na para bang dumaan sila sa isang matinding labanan. Agad niyang pinawi ang kanyang mga pagdududa. Katulad ng naisip ko, ang katotohanan ay hindi katulad ng sinabi ni Phoenix at ng iba pa. Walang kinalaman si Gloria sa buong pangyayaring ito. Biglang sinabi ni Gloria, Floyd, ang mga disipulong ito ng West Pavilion ay kamamatay lang sa labanan. Ito ay isang magandang panahon upang gamitin ang iyong diskarte sa paglamon.
Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na ganito ang hiling nito. Paano ako mangangahas na lumunin ang kapangyarihan ng ibang tao? Isinumpa siya ni Gloria nang makita siyang nagdadalawang isip. Anong talo? Paano niya makakamit ang mga dakilang bagay kung hindi man lang siya maging malupit? Ngunit dahil doon, nag-alab din ito ng malalim na pananabik sa loob ni Gloria para gabayan siya sa madilim na bahagi. Floyd, alam mo ba kung paano ako binubuli ng mga taong ito bago sila mamatay? Inaatake ko sana sila kung hindi sila mga disipulo ng parehong pangkat. Ngayong pinatay na sila ng isang misteryosong puwersa, hinihiram ko lang ang kanilang mga kakayahan. Hindi naman masyadong nagtatanong yun, di ba? Nang mapansin niyang nag-aalinlangan siya, nagpasya siyang hampasin habang mainit ang plancha. Di ba sabi mo patuloy kang lalakas para protektahan ako? Ang pagkakataon ay nasa harap mo ngayon, ngunit hindi mo ito pinapahalagahan. Nadidismaya ako sa iyo, Floyd. Nalungkot siya habang nagsasalita. Huwag kang malungkot, Gloria. Gagawin ko ang sinabi mo. Sa huli, pinili ni Floyd na umayaw dahil hindi niya kayang makita itong miserable. Bukod dito, hindi niya maiwasang isipin kung paano nilapastangan ng mga elite na alagad ng West Pavilion si Gloria sa lahat ng paraan at nagbitaw ng maraming hindi kas-iya siyang pananalita. Hindi napigilan ni Floyd na makaramdam ng sama ng loob nang sumagi sa kanyang isipan ang mga iyon. Pagkatapos ng matinding internal conflict, sa wakas ay na-activate niya ang teknik at nilamon ang kapangyarihan ng namatay. Hindi niya napigil ang lumaban ng kaunti noong una. Gayunpaman, pagkatapos lumunin ang kapangyarihan ng ilang tao, naging bihasa siya sa paggawa nito. Sa katunayan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo mula sa pagiging mas malakas sa pamamagitan ng paglamon. Hindi nagtagal ay narinig ng lahat ang balita na ang West Pavilion ay ganap na nawasak, at ang mga nasa Ecclesiastic Order at ang Holy Guild ay natakot sa kanilang talino. Hindi nila maiwasang mag-alala kung ang trahedya ng pagkawala ng kanilang buong paksayon ay sasapit sa kanila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng misteryosong puwersa ay sadyang nakakatakot. Kaya naman, hindi na makapaghintay ang lahat sa pagbabalik ng ministro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3611. Lumiko laban sa amin. Hindi nagtagal ay nakarating kay Levi ang balita ng pagdanak ng dugo sa West Pavilion. Maliwanag na ang misteryosong puwersa ang nasa likod nito, at pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, natuklasan nila ang mga bakas ng gawa ng kamay ni Xylas at ng Fatalis Warriors. Gayunpaman, ang kinaroroonan at pagkilos ng misteryosong babaeng ito ay lubhang kakaiba. Hindi ko lang maisip kung ano ang susunod niyang hakbang. Maaaring siya ay napakahusay na nagpaplano na salakayin ang base sa susunod, pag-iisip niya. Sa pag-iisip na iyon, dinobol ni Levi ang kanyang pagsisikap na humanap ng lugar na mapagtatagwan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Sabik akong mag-metamorphose gamit ang 3 super spiritual na linya ng ley. Kaya naman, kailangan kong mag-isip ng paraan para matiyak muna ang kaligtasan ng lahat para magawa ko ito nang walang anumang pag-aalala. Samantala, iniimbestigahan pa rin ni Phoenix at ng iba pa ang massacre sa West Pavilion at di nagtagal ay nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Halos lahat ng namatay ay naging mortal na kaaway ni Gloria, kasama na ang mga nangbuli at nang-uuyam sa kanya. Tulad ng para sa mga may mabuting pakikitungo sa kanya, sila ay nakaligtas o hindi na matagpuan. Ang ganitong pangyayari ay talagang nakakaintriga. Kung isa o dalawa lang ang ganoong kaso, maaaring nagkataon lang. Gayunpaman, malinaw na mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala kung mayroong ganoong karami sa kanila, sabi ni Phoenix, na ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Sumang-ayon ang iba sa kanya. Kung talagang kagagawan ni Gloria, madaling ipaliwanag ang sitwasyon. O sa madaling salita, kung siya ang nasa likod nito ay magkakaroon ng kahulugan ang nangyari. Dapat nating ipaalam ito kay boss para malaman niya kung ano ang nangyayari, mungkahi ni Asher Dragon. Hindi sigurado tungkol doon, sagot ni Phoenix, sobrang busy siya ngayon. Mas mabuting maghintay tayo hanggang magkaroon tayo ng mas tiyak na ebidensya bago sabihin sa kanya. Maya-maya lang, bumalik si Floyd sa base. Dahil sa pagtiyak na si Gloria ay buhay at maayos, siya ay nasa napakataas na espiritu, at kahit na ang paningin ng Asher Dragon at ang iba pa ay hindi nagpagalit sa kanya tulad ng dati.
Hindi mo na kailangang ituloy ang pag-iimbestiga. Buhay pa si Gloria, at siguradong walang kinalaman sa kanya ang bloodbath sa West Pavilion, anunsyo niya. Napatulala yung iba. Hindi nila akalain na talagang magtatagumpay si Floyd na matunten ang kinaroroonan ni Gloria. Hindi kaya tulad ng hinala namin, sila ni Gloria ay may ugnayan sa lahat ng ito. Pagkatapos ng maikling sandali ng nakatulala na katahimikan, hindi napigilan ni Phoenix na magtanong, Floyd, paano ka nakakasigurado na inosente siya? Sagot ni Floyd, iyon ay dahil nakita ko ang maraming taga West Pavilion na kasama niya. Nakaligtas silang lahat pagkatapos ng matinding laban. Kung siya ang may kasalanan, hindi ba niya napatay ang bawat huling tao? Akala niya ay hindi makapagsalita ang tanong niya. Kung tutuusin, pakiramdam niya ay walang kamali-mali ang kanyang pangangatwiran at loika. Floyd, pinapakita lang niyan kung gaano siya kagaling manloko ng iba, ngini siya ni Phoenix. Nang mapansin na malapit nang magalit si Floyd, nagmamadaling ipinaliwanag ni Asher Dragon, huwag ka nang magalit, Floyd. Pagkatapos ng aming investigasyon, nalaman namin na ang mga miyembro ng West Pavilion na nakaligtas o wala kaming balita ay ang mga kaibigan niya. Kung tungkol sa mga nambobuli at nanunuya sa kanya, halos lahat sila ay dumanas ng isang kakila-kilabot na kamatayan. Agad namang namutla ang galit na ekspresyon sa mukha ni Floyd. Bigla niyang naalala kung paano niya nilamon ang kapangyarihan ng mga namatay na disipulo mula sa West Pavilion. Parang naalala niya na sinabi nga ni Gloria na sila ang nangbuli sa kanya. Iyon din ang dahilan kung bakit bahagyang nabawasan ang pagka-guilty niya sa ginawa niya. Imposible yan. Magulo ang iniisip ni Floyd. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang paniwalaan na si Gloria ang tunay na may kasalanan. Sinaktan ko pa nga siya hindi pa katagal. Ganoon ba siya kaina at walang magawa kung siya talaga ang misteryosong babaeng iyon? Bakit lahat kayo ay nakatutok sa pagdududa sa kanya? Ano ang ginawa niya para masaktan ka? Kung hindi ka nasisiyahan sa isang bagay, ilabas mo ito sa akin, sabi ni Floyd. Siya ay naging lalong nagtrabaho habang siya ay nagsasalita, kahit na umabot sa isang pakikipaglaban. Floyd, tatalikuran mo ba kami dahil lang sa isang babae? Tanong ni Black Tortoise sa mahinang boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3612. Tina-target ang Esoteric Guild. Dahil lang sa babae. Madali lang para sa'yo sabihin yan. Masayang tumawa si Floyd, pagkatapos ay nagtanong, kung ang iyong mga mahal sa buhay ay inakusahan at pinagdudahan ng iba ng hindi makatarungan, makikituwiran ka pa rin ba sa iba? Hindi mo maiintindihan ang isang tao hanggat hindi ka nakakalakad ng 1 milya sa kanyang sapatos. Hindi mo ba naiintindihan ang ganoong simpleng konsepto? Sobrang sama ng loob niya. Nasira na ang magandang kalooban ko matapos malaman na ligtas at maayos na si Gloria. Bagamat maraming palatandaan ang nagpapakitang inosente siya, pinagdududahan pa rin siya ng lahat ng masasamang taong ito. Tsaka parang mas tumindi ang kanilang hinala. Talagang lumalampas sa linya yan. Floyd, ikaw ang best aid ni boss at kapatid sa amin. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi namin ang lahat ng ito. Mabuti ang ibig naming sabihin, ngunit bakit patuloy mong tinatanggap ang aming kabaitan bilang mali siya? Napag-isipan mo bang mabuti kung gaano mo talaga kakilala si Gloria? Medyo nagalit din si Asher Dragon. Naramdaman pa niya na si Floyd ay nagiging hindi makatwiran. Bakit nagiging katangahan ang kanyang karunungan sa tuwing may kinalaman kay Gloria ang issue? Asher Dragon, sa wakas ay nahawakan mo na ang pinakabuod ng usapin, tama ka. Kung hindi lang dahil sa ating pagsasama, tinuruan ko na kayong lahat ng leksyon. Kalimutan mo na, ang mga taong may iba't ibang halaga ay hindi maaaring magtulungan. Balang araw, malalaman mo rin kung gaano mali ang hinala mo. With that, tumalikod si Floyd at naglakad palayo. Natigilan ang lahat habang pinapanood siyang umalis. Matapos ang pagkawasak ng West Pavilion, nagkaroon din ng pag-atake sa East Pavilion. Gayunpaman, ang bilang ng mga nasawi ay hindi partikular na mataas. Siyempre, iyon ay dahil ang Ecclesiastic Order at iba pang mga paksayon ay nagsimulang bumuo ng mga defensive alliances pagkatapos ng nangyari sa West Pavilion. Nabigo ang misteryosong puwersa na putulin ang komunikasyon ng East Pavilion sa labas ng mundo. Kaya naman, ang mga reinforcement ay nakarating sa pinangyarihan sa oras,
na humahantong sa kanilang tagumpay sa pagpapakalat ng kaaway. Ang insidente ay nagpasindak sa Ecclesiastic Order. Ang aking diskarte ay upang ilihis ang atensyon mula sa aking layunin sa pamamagitan ng pagpapanggap na gumawa ng isa pang paraan ng pagkilos. Sa lahat ng ito, ang target ko ay ang Esoteric Guild. Alam niyang kailangan niyang alisin ang anumang posibilidad na makialam si Levi sa kalagitnaan upang matiyak na ang kanyang plano ay walang kaparerikan, ipinatawag niyang muli si Xylaz. Ano ang iyong mga order, Master? Magalang na tanong ni Xylaz. Ang Ecclesiastic Guild ay puno ng mga kamay, kaya sila ay magiging masyadong abala upang bigyang pansin ang Esoteric Guild. Gayunpaman, hindi ako sigurado tungkol kay Levi. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong dalhin ang iyong mga tauhan malapit sa base ni Levi paminsan-minsan. Iyon ay magdadalawang isip na umalis sa lugar, bilin ni Gloria sa mahinang boses. Got it, nakangiting sagot ni Xylaz. Nagmuni-muni siya saglit bago nagpatuloy, ang isa pang bagay ay ang pataasin ang pagsisikap sa pagsasanay sa Fatalis Warriors. Sila ang magiging pinakamatulas na espada ng Glorian Order, isang tibak na tatama sa takot sa puso ng lahat. Naiintindihan. Masigasig din si Xylaz sa pagsasanay sa Fatalis Warriors dahil lahat sila ay kasalukuyang mga direktang subordinate niya. Sila rin ang magiging paraan ni Xylaz para makapaghiganti sa Ecclesiastic Order at sa Holy Guild. Matapos gawin ang lahat ng pag-aayos, dumiretso si Gloria sa Esoteric Guild. Sa labas ng Esoteric Guild, alam ng mga Thurgest na kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Si Gloria ay nababalot ng itim na enerhiya, at lahat ng naruroon ay hindi maiwasang manginig sa harap ng kanyang makapangyarihan at nakakatakot na aura. Narinig ko na ang kakayahan ng Esoteric Guild na patayin ang mga kalaban nito gamit ang Heavenly Thunder, kaya hayaan mo akong maranasan ang kapangyarihan nito. Dumagundong na parang kulog ang boses ni Gloria, na nagdulot ng ingay sa tainga ng mga Thurgest. So, ikaw si Lord Gloria mula sa Glorian Order, ang taong Samiris sa Yartran. Tanong ng Master Thurgest sa malalim na boses. Ngumiti siya at sinabing, sila ay isang walang kabuluhang puwersang dayuhan. Kailangan mo bang mabigla dyan? Nagkaroon ng kolektibong matalim na paghinga. Kahit na ang isang kasing lakas ni Levi ay hindi ilalarawan si Yartran na ganoon, hindi ba? Simulan ang teknik sa pagtawag ng kulog. Utos agad ng Master Thurgest. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na naroon si Gloria upang sirain ang Esoteric Guild. Kaya naman, nagpasya siyang gumanti gamit ang makapangyarihang Heavenly Thunder Formation para hindi sila sumunod sa yapak ni Yartran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3613 Metamorphose with Heavenly Thunder. Sa paghaharap ng isang mabigat na kalaban, pinakawalan ng mga Thurgest ang Thunder Summoning Technique mula sa bat. Sa isang iglap, nagtipon ang maitim na ulap, nagkidlat, at umugang ang kulog. Walang tigil ang pag-awit ng mga Thurgest habang inilulunsad nila ang pamamaraan. Basag. Sa tabi ng nakakabinging kulog ng kulog, isang kidlat ang humahati sa kalangitan. Kasabay nito, hindi mabilang na mga kulog na kasing kapal ng mga puno ng kahoy ang nagkumpol-kumpol ng walang tigil. Kahit na ang mga tao sa lupa ay naririnig ang kaluskos ng kuryente sa kabila ng napakalawak na distansya. Ang Esoteric Guild ay walang intensyon na gumawa ng isang kaaway mula sa iyo. I'll spare you kung aalis ka ngayon. Kung hindi, saan man tumama ang Heavenly Thunder, ang laman at dugo ay magiging abo, mataimtim na babala ng Master Thurgest. Bilang tugon, ngini siya ni Gloria, matigas ka pa rin kapag malapit na ang kamatayan. Ang ultimate technique ba ng Esoteric Guild ang Tough Front Technique? Sabay-sabay, nag-alab ang galit sa loob ng Master Thurgest. Bagamat ang pagpapatawag sa Heavenly Thunder upang atakehin ang kalaban ay maaaring makakuha ng maliwanag na mga resulta, ang pag-activate ng pamamaraang iyon ay nakakuha ng malaking tulong sa mga Thurgest. Dahil dito, hindi madaling gamitin ng Esoteric Guild ang Thunder Summoning Technique maliban kung talagang kinakailangan. Dahil ayaw mong magsisi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. Ipatawag ang Heavenly Thunder at atakihin. Kasunod ng utos ng Master Thurgest, ang maliliit na kidlat ay agad na nagtagpo at nagsanib. Ang nakasisilaw na mga surge ng kuryente ay labis na nakakabulag.
Tila may dala silang sapat na kapangyarihan para wasakin ang mundo. Gayunpaman, hindi natakot si Gloria. Sa katunayan, kumikinang ang kanyang mga mata sa kasakiman. Naalala niya na nandoon din si Heavenly Thunder nang kainin niya ang spiritual ley line ng Cetus noon. Sa kasamaang palad, ito ay mas mababa sa mga tuntunin ng enerhiya at lakas kung ihahambing sa Heavenly Thunder na ipinatawag ng Esoteric Guild sa kasalukuyan. Sana, matagumpay akong makapag-metamorphose. Pagkatapos, malalamon ko na ang spiritual ley line ni Yartran. Sa pag-iisip na iyon, lalong natuwa si Gloria. Tumalon siya mismo sa landas ng Heavenly Thunder. Anong ginagawa niya? Lahat ng Thurgest ay natigilan saglit. Sa lahat ng katwiran at loika, hindi ba dapat gawin ng isang taong tina-target ng Heavenly Thunder ang lahat ng kanilang makakaya para duck at umiwas? Gayunpaman, talagang nagmamadali siya dito. Nasusuka ba siya sa buhay? Habang naliligaw ang kanilang mga isipan, ang unang bolt ng nakakabulag na kulog ng langit ay tumama kay Gloria. Kaluskos. Lumakas ang kuryente, bumaha sa isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa kahit na nakatingin sa malayo. Kung ito ay isang ordinaryong elite, ang tao ay naging abo sa isang solong hampas. Gayunpaman, napigilan ni Gloria ang unang hampas ng Heavenly Thunder. Napaatras lang siya ng ilang hakbang mula sa impact. Ang itim na enerhiyang bumabalot sa kanya ay umiikot na parang nakikipaglaban sa Heavenly Thunder. Hindi nakakagulat na maaari niyang sirain ang Yartran gamit ang Blitzkrieg method. Kakayanin niya talaga ang Heavenly Thunder sa ganoong sukat. Ito ay talagang nakakabaliw. Napuno ng pagkabigla ang lahat ng mga Thurgest. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamakapangyarihang Master Thurgest ay hindi kayang gawin iyon. Palakasin ang langit na kulog. Paksin siya anuman ang halaga. Muli, nag-utos ang Master Thurgest. Nasaksihan ang nakakatakot na mga kakayahan ni Gloria, hindi niya nais na ang Esoteric Guild ay magdusa ng parehong kapalaran bilang Yartran. Sa makatuwid, gusto niyang patayin siya sa lakas ng Heavenly Thunder kung posible. Kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot dahil siya ay isang banta sa kanilang lahat. Naiintindihan. Muling tumutok ang mga Thurgest, mas mabilis pang kumanta. Ang langit na kulog sa kalangitan ay sumirit at lalong kumaluskos. Dahil dito, tumaas ang enerhiya at intensity nito. Maging ang nakapalibot na kalawakan ay tila lubhang nalilikot, na tila ilang sandali lamang ang layo mula sa pagbagsak mula sa bangis ng langit na kulog. Heavenly Thunder, hampasin mo. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay mula sa Master Thurgest, isang bolt ng Heavenly Thunder na higit na nakakatakot kaysa sa nauna na patungo kay Gloria. Boom! Habang tinatamaan siya nito, umalangaw-ngaw ang isang putok sa tenga. Mabilis na lumukat ang figure ni Gloria, ngunit sa huli, ay nalalayan pa rin siya ng putok ng marahas na enerhiya. Nanatili siyang nakatayo kahit na pagkatapos makipag head-to-head laban sa Heavenly Thunder. Ito ay walang katotohanan. Nililigawan lang niya si kamatayan para makipaglaban sa Heavenly Thunder ng paulit-ulit. Ganyan ang mga kaisipang pumasok sa isipan ng mga Thurgest. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na bolts ng Heavenly Thunder, unti-unting napagtanto ng mga Thurgest na may mali. Si Gloria ay hindi nagpakita ng anumang hilig na lumaban sa buong proseso. Para bang hinihintay niya ang susunod na round ng Heavenly Thunder. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3614. Humingi ng tulong ang Esoteric Guild. Out of the blue, ang Master Thurgest ay sumigaw, itigil ang Thunder Summoning Technique. Ginagamit niya ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose. Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay nagkaroon ng realisasyon sa lahat. Kahit na napakayabang ni Gloria na gusto niyang makipaglaban sa Heavenly Thunder, idinikta ng loika na maglulunsad siya ng counterattack pagkatapos makatiis ng isang round o ilang round ng Heavenly Thunder. Masisira niya ang pagbuo ng Thunder Summoning Technique. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng mga senyales ng counter-attacking sa kabila ng ilang mga strike ng Heavenly Thunder. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paghihintay sa susunod na round ng Heavenly Thunder pagkatapos ng bawat strike. Kaya, malinaw sa araw na ginagamit niya ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder. Habang nauunawaan ang mga Thurgest, dali-dali nilang itinigil ang pamamaraan. Kasunod nito, ang Heavenly Thunder na naging bola kanina ay dahan-daang naglaho.
Nagsimula ring kumalat ang madilim na ulap sa kalangitan, at isang sinag ng sikat ng araw ang pumasok. Mukhang hindi naman ganoon katanga ang karamihan sa inyo. Mabilis mong napagtanto ang intensyon ko. Lumipad sa ere ang mapanoksong boses ni Gloria. Sa sandaling iyon, nasuspine siya sa himpapawid. Ang kanyang itim na buhok ay umaagos sa paligid niya habang ang itim na enerhiya ay umaakyat sa paligid niya. Siya ay lumitaw na parang medusa na bumababa sa lupa, na nagdulot ng hindi maipaliwanag na takot sa mga tao. Ang pinakamakapangyarihang Heavenly Thunder na ipinatawag ng Heavenly Thunder Formation ay walang alinlangan na maaari kang gawing abo. Ipinapayo ko sa iyo na umalis ka agad, baka ang natitira na lamang sa iyo ay isang tumpok ng alikabok, mataimtim na babala ng Master Thurgest. Sa kasamaang palad, hindi maaaring pumayag si Gloria na umalis. Malinaw na naramdaman niya noon na lumakas siya. Nako, hindi pa sapat kung gusto niyang lumunin ang lakas ng super spiritual na linya ng lane ni Yartran. Cut the crap, bilisan mo at ipatawag muli ang Heavenly Thunder. Kung hindi, buburahin ko ang Esoteric Guild. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita na kumawala sa kanyang mga labi, siya ay biglang nawala. Habang tulala pa rin ang lahat, nakadagan na siya sa dalawang Thurgest sa pinakalabas na bilog. Sa isang suntok mula sa kanya, ang dalawang batang Thurgest ay namatay bago pa man sila makasilap. Napakalimitado ng pasensya ko. Kung hindi mo ay activate ang formation, ipagpapatuloy ko ang pagpatay. Banta ni Gloria sa malamig na boses. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inutusan ng Master Thurgest ang iba pang Thurgest na ilunsad muli ang Thunder Summoning Technique. Sa totoo lang, nararamdaman niya ang nakamamatay na hangarin na nagmumula sa kanya. Ang Esoteric Guild ay talagang mapapawi kung hindi natin gagawin ang hinihiling niya. Ang pinakamahalaga, wala sa amin ang katapat niya pagdating sa husay sa pakikipaglaban. Sa halip na mamatay, mas mabuting gamitin ang Heavenly Thunder at subukang atakihin siya. Kung masasaktan natin siya ng husto, magkakaroon ng pagkakataon ang Esoteric Guild na talunin siya. Nang magsimula ang formation, ginamit muli ni Gloria ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay naramdaman niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon sa enerhiya sa araw na iyon. Kung ipagpapatuloy niya ang puwersahang pag-metamorphosing, malamang na masugatan siya ng Heavenly Thunder. Makinig ka, Esoteric Guild. Sa susunod na pagdating ko muli, ipagpatuloy ang paghahanda ng Thunder Summoning Technique. Kung hindi, buburahin ko ang buong Esoteric Guild. Habang lumalayo siya, ang mga Thurgest ay nagmamadaling huminto sa Thunder Summoning Technique. Ang pag-activate ng naturang pangunahing porma sayon ay nakaubos din ng maraming puwersa ng kanilang buhay. Kung sila ay magpapatuloy ng mahabang panahon, sila ay mamamatay sa huli dahil sa pagod. Sa base, wala pa ring nakitang angkop na taguan si Levi kahit na naghanap na sa lahat ng oras na ito. Ang kaso, hindi siya makalabas ng masyadong malayo kapag nag-explore siya. Sa huli, walang nakakaalam kung kailan muling magpapakita ang misteryosong babae. Habang si Levi ay nalilito, ang Esoteric Guild ay kumakatok sa kanyang pintuan. Ito ay maliwanag na hindi sumagi sa isip ni Gloria na ang lalaki ay talagang may ilang mga koneksyon sa Esoteric Guild. Matapos lipulin ni Levi si Idre, nabangga niya ang isang Thurgest pabalik. Ang Thurgest na iyon ang naatasang makipag-ugnayan sa kanya sa pagkakataong ito. Ang Thurgest ay kilala bilang Kylum, at ikinwento niya ang lahat ng nangyari kanina kay Levi. Mr. Garrison, ang Esoteric Guild ay nasa isang malaking krisis ngayon. Sa ngayon, may mga karaniwang benepisyo sa pagitan natin. Mangyaring suportahan ang Esoteric Guild at makipagtulungan sa amin upang patayin ang Panginoon ng Glorian Order. Ito ay para din sa kapakanan ng pag-iiwan ng walang maluwag na dulo. Hindi ka ba pumapayag? Katwiran ni Kylum, sinusubukan niyang kumbansihin ang lalaki. Hindi direktang sumang-ayon si Levi ngunit pinag-isipan kung may ibang paraan upang malutas ang suliranin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3615. Nagsimulang gumawa si Levi ng kanyang paglipat. Habang pinag-iisipan ni Levi ang bagay na iyon, bigla niyang naalala ang isang napakahalagang bagay. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay sa aking hinala na ang misteryosong babae ay malamang na tumama sa kanyang limitasyon sa paglamon bilang tama.
Ngayong napunta na siya sa Esoteric Guild at pinilit silang ilunsad ang Thunder Summoning Technique, malamang na gusto niyang gamitin ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose, at sa gayon ay palakasin ang kanyang katawan. Pagkatapos, mapapalakas niya ang kanyang kapasidad sa paglamon. At ayon kay Kylum, sinabi ng misteryosong babae na babalik siya bago umalis. Ibig sabihin ay hindi pa niya nakumpleto ang kanyang metamorphosis. Kaya naman, may pagkakataon ako, hindi ba? Maraming especially iya ang babaeng Panginoong ito. Kung nagmamadali ako, hindi siya lalabas kapag lumabas ang balita tungkol dito. Sa oras na iyon, magiging mahirap na akitin siya. Paano ito? Bumalik at bantayan muna ang mga bagay-bagay. Ipaalam sa akin ng nasa oras kung mayroong anumang mahalagang balita. I'll then appear when the time is right so that I can get her in one swoop, mapang-asar na mungkahi ni Levi. Tumanggaw si Kylum bilang pagsang-ayon. Hanggat pumayag siya na magbigay ng tulong sa amin, ang aking misyon ay itinuturing na natapos. Samantala, ang isip ni Levi ay umiikot sa bilis ng pag-iisip habang nag-iisip ng mga bagay. Dahil kasalukuyang ginagamit ng misteryosong babae ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose, tiyak na wala siyang oras at lakas para harapin ako. Sa makatuwid, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na gamitin ang tatlong espiritual na linya ng Ley. Kahit na matagumpay siyang mag-metamorphosis, matagal ko nang naubos ang lahat ng enerhiya sa mga spiritual ley lines na iyon. Maglalagay ito ng kabosh sa kanyang plano. At the same time, kaya ko makabuluhang palakasin ang aking mga kakayahan. 2 ibon, 1 bato. Siyempre, kailangan kong itago si Evie at ang iba pa bago gawin iyon. Sa totoo lang, nakaisip siya ng ilang backup plan dati. Isa sa mga pinakaangkop na lugar ay walang iba kundi isang ligtas na bahay. Dati siyang nagtayo ng mga ligtas na bahay upang labanan ang epekto ng muling pagbabangon ng espiritual na enerhiya. Ang ilan sa kanila ay matatagpuan sa napakaliblib na mga lugar, maaaring nakatago sa mga bundok na nababalutan ng nyebe o sa kailaliman ng dagat. Dahil nagtutulungan tayo ngayon, Kylum, pananagutan mong bantayan ang mga galaw ng misteryosong babaeng iyon sa lahat ng oras. Sa sandaling may balita, mangyaring ipaalam kaagad sa aking mga kaibigan at pamilya, seryosong giit ni Levi. Oo naman, sumang-ayon si Kylum nang walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, binigyan pa niya si Levi ng ilan sa mga lihim na tool sa komunikasyon ng Esoteric Guild. Inaasahan kong makatrabaho ka, deal. Matapos magkasundo ang dalawa ay masayang umalis si Kylum. Si Levi naman ay nakahinga ng maluwag. Sa tulong ng Esoteric Guild, magiging ligtas si Evie at ang iba pa habang wala ako. Sa sandaling makita nila ang panganib o makatanggap ng balita mula sa Esoteric Guild, maaari silang mabilis na pumunta at magtago sa ang mga ligtas na bahay. Bagamat ang mga ligtas na bahay ay hindi masisira, maaari silang tumagal ng ilang panahon. Hindi nagtagal, tinipon ni Levi ang lahat maliban kay Floyd. Hindi na kailangang sabihin, iyon ay isang desisyon na ginawa niya pagkatapos makinig sa Phoenix at sa iba pa. Ito ay isang kritikal na oras noon, kaya kailangan nilang iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng mga problema hanggat maaari. Sa mga susunod na araw, dapat bigyang pansin ninyong lahat ang anumang balita mula kay Kylum. Kung may mali, pumunta at magtago kaagad sa mga ligtas na bahay. Gayun din, laging mag-iingat laban kay Xylas. May mga senyales na pinamunuan niya ang Fatalis Warriors malapit sa base kamakailan, malungkot na utos ni Levi. Naisip niya na ang mga kain na hinalang figure sa paligid ng kanilang base nitong huli ay maaaring ang ginawa ng misteryosong babae upang maantala siya upang hindi siya makapunta at ay back up ang Esoteric Guild. Dahil ganoon ang plano niya, nagpa siya siyang maglaro kasama. Dahil doon, sinadya niyang gumala sa base sa mga sumunod na araw. Gusto niyang bigyan ng ilusyon si Xylas at ang misteryosong babae sa likod ng lalaki na nagbabantay siya doon, handang harapin ang atake nila. Matapos ayusin ang lahat, palihim na umalis si Levi sa base. Palihim ang mga galaw niya na ni isa ay walang nakakaalam nang umalis siya. Ang unang spiritual ley line na pinili niya ay ang nasa proyekto ng Atlantis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3616. Ang pagbabalik ni Thundera. Para naman kay Floyd, na humaling siya sa paglamon ng lahat ng uri ng enerhiya.
Napakalalim ng kanyang kinahuhumalingan na hindi man lang siya nagkusang makipag-ugnayan kay Gloria. Isa lang ang nasa isip niya noon, ang maging mas malakas sa pinakamabilis na panahon. Pagkatapos, mas marami siyang sasabihin sa base at sa harap ng kanyang amo. Dahil dito, mas maaga niyang maibabalik si Gloria upang makilala ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiis sa pansamantalang sakit ng pagkamis sa kanya ay makakasama ko siya habang buhay. Sa tuwing sumisilip ang kaisipang iyon sa isipan ni Floyd, lalo siyang nauudyok na maglinang. At saka, lalo siyang naging pamilyar sa extreme devouring technique, kaya tumataas talaga ang mga kakayahan niya. Samantala, nakuha na ni Gloria ang buong kontrol sa Esoteric Guild. Masyadong nakakatakot ang kanyang mga kakayahan. Ang mga Thurgest ay nag-aral ng iba pang mga paraan upang patayin siya, ngunit lahat sila ay sumuko sa huli dahil wala silang tiwala na magtatagumpay sila. Sa makatuwid, talagang inuutusan ni Gloria ang Esoteric Guild na ilunsad ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose siya. Dahil wala ng ibang paraan, ang Esoteric Guild ay maaari lamang tiisin ang kahihiyan at sumuko. Walang sabi-sabi na naunawaan ng lahat ng Thurgest na ang Esoteric Guild ay hindi na magagamit kapag natapos na niya ang kanyang metamorphosis. Sa oras na iyon, mamamatay silang lahat. Inaasahan lamang nila na si Levi ay lalabas tulad ng ipinangako pagdating ng oras at tulungan ang Esoteric Guild na malampasan ang krisis. Palakasin ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder. Hindi na sapat ang kasalukuyan, ang utos ni Gloria sa tonong mapagpakumbaba. Ang mga Thurgest ay walang pagpipilian kundi ang sumunod. Si Gloria ay lubos na nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Hanggat tiyak na kontrolado ang intensity ng Heavenly Thunder, hindi na niya kailangang gumastos ng dagdag na enerhiya upang mapaglabanan ito sa bawat pagkakataon. Pagkatapos, masisiyahan siya sa mas mahabang panahon ng metamorphosis. Kaluskos, isang bolt ng Heavenly Thunder ang tumama sa kanya muli. Ilang saglit, bumalot sa kanya ang kuryente, umuusok at dumadagandong. Itinuro ni Gloria ang kanyang pamamaraan, na itinuro ang Heavenly Thunder na palamigan ang kanyang katawan at mga meridian habang pinangangalagaan ang kanyang puso. Nag-multitask siya, gumagawa ng dalawang bagay ng sabay-sabay. Ito ang feeling. Talagang hindi ka panipaniwala. Nasiyahan siya ng husto sa proseso ng metamorphosis. Ang bawat kulog ng kulog ay nagpapatibay sa kanyang katawan sa ngayon. Gayun din, ang kanyang mga meridian ay sumailalim sa mga pagbabago sa husay. Kung ang kanyang mga meridian ay mga wire na bakal lamang sa nakaraan, nagpapakita ang mga ito ng mga senyales na magiging mga bakal na bar pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagtemperasyon ng Heavenly Thunder. Pagkatapos ng daan-daang bolts ng Heavenly Thunder, sa wakas ay naramdaman niya na ang kanyang metamorphosis sa araw na iyon ay malapit nang maabot ang limitasyon nito. Ang metamorphosis ay isang mahaba at mahalagang proseso kung saan ang pagmamadali ay gagawa lamang ng basura. Ang bulag na pagmamadali dito ay malamang na magpapatigas ng katawan at mga meridian ngunit kulang sa flexibility. Dahil dito, ang kanyang katawan ay maaaring mamaga ng labis na ito ay pumutok kapag patuloy niyang nilamon ang mga espiritual na linya ng ley sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng purong tigas at kakayahang umangkop. Malinaw na alam iyon ni Gloria, kaya napakatyaga niya. At saka, si Levi ay pinipigilan ni Xylas sa kasalukuyan. Kaya, maaari siyang dahan-daang mag-metamorphose nang walang anumang pag-aalala. Kapag kumpleto na ang kanyang metamorphosis, malalamon na niya ang super spiritual na leyline ni Yartran. Sa oras na iyon, mas magiging invincible siya. Tawagan natin ito ng isang araw. Kitang-kita ni Gloria ang mga pagbabago sa kanyang katawan at mga meridian. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang kanyang metamorphosis ay dapat na halos kalahating kumpleto. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng Esoteric Guild. Mukhang hindi pa nakukumpleto ng halimaw na ito ang kanyang metamorphosis, na nangangahulugang maaari kaming manatiling buhay sa ngayon. Nang umalis si Gloria sa lubos na kasiyahan, ipinarating ni Kylam ang mga pangyayari doon kay Forlivia at sa iba pa ng real-time. Sa Holy Guild, ang acting minister ay nasa kawalan sa harap ng panic-strike ecclesiastic order. Biglang dumating ang balita mula kay Thunderen ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon ng Cites na si Wade. Kaya naman, inutusan silang palakasin ang kanilang mga depensa sa panahong ito.
Kasabay nito, inaangkin niya na natagpuan na nila ang mythical world of legend, na puno ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga mandirigma na maaaring mag-aaksaya sa lahat ng nilikha. Ang mga alamat na naitala sa sinaunang manual ng Ecclesiastic Order noon ay aktwal na napunta sa mundong iyon. Doon, ang kanilang mga paunang kakayahan ay itinuturing na pinakamababa sa lahat. Agad na nalaglag ang panga ng acting minister ng Holy Guild. Sa totoo lang, hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3617. Ang marka ng Orden Gloria. Ang acting minister ng Holy Guild ay labis na nabigla na ang mga salita ay nakatakas sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng missive mula kay Thundera. Pagkaraan ng mahabang panahon, parehong sina Thundera at Wade ay sumali sa mga super sect sa maalamat na mundo. Ang mga kakayahan ng mga super sect ay lampas sa imahinasyon. Nalaman ni Wade na nabura na ang kanyang angkan, kaya bumalik siya para ipaghiganti. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Malalim na kumunot ang mga kilay ng acting minister ng Holy Guild. Sa huli, ang pagbabalik ni Wade ay hindi magandang balita para sa Ecclesiastic Order. Sa ngayon, ang Glorian Order ay nakatutok sa amin, at may mga palatandaan ng pakikipagtulungan ni Xylas sa kanila. Kung babalik si Wade, malamang na makipag-alyansa siya sa Glorian Order. Sa oras na iyon, ang Ecclesiastic Order ay magiging higit na walang kapangyarihan upang labanan sila. Sa kabutihang palad, ang sumunod na sinabi ni Thundera ay nagkaroon ng kaginhawaan sa kanya. Ito ay nakasulat, "Huwag mag-alala, dahil hindi ako tatayo habang ang Ecclesiastic Order ay nilipol. Babalik din ako sa loob ng ilang araw para ipagtanggol ang Ecclesiastic Order." Kasunod nito, nabanggit pa ni Thundera na hindi siya babalik ng mag-isa sa pagkakataong ito. Magdadala siya ng ilang makapangyarihang nilalang mula sa maalamat na mundo. Iyon ay ang pagtatapos ng kanyang utusan. Gayunpaman, sapat na itong katiyakan para sa acting minister ng Holy Guild. Agad niyang ipinaalam sa matataas na opisyal ang nalalapit na pagbabalik ng Ecclesiastic Order of Thundera kasama ang makapangyarihang mga nilalang. Sa isang kisap mata, ang conference hall ay bumagsak sa kaguluhan. Ang mundong ito ay malamang na mahuhulog sa ganap na kaguluhan. Kapag lumitaw ang mga makapangyarihang nilalang mula sa maalamat na mundo, walang alinlangan na sila ay magpapasiklab ng dugo. Kahit na kaya nilang pigilan ang kanilang sarili, ang isang uhaw sa dugo na halimaw na gaya ni Wade ay hindi hahayaang magdaos-dos. Ano ang dapat ikatakot? Ibinabalik ni Wade ang mga makapangyarihang nilalang, ngunit ganoon din ang ginagawa ni Master Thundera. Kaya, bakit tayo matatakot? Eksakto. Sa wakas ay maibabalik na natin ang ating prestihiyo, at hindi na natin kailangang sundin si Levi. Sa kabuuan, ang Ecclesiastic Order ay may magkahalong damdamin tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, labis pa rin nilang inaabangan ang pagbabalik ni Thundera. Pagkatapos ng lahat, hindi na nila kailangang umasa sa iba at mamuhay ng maingat. Sa kabilang banda, ang Orden Gloria ay may mga especially iya sa iba't ibang puwersa. Hindi nagtagal, nakarating kay Xylas ang balita tungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Thundera at Wade. Ito ay mahusay. Siya ay over the moon dahil ito ay isang magandang balita para sa kanya. Matagal nang naglilinang si tatay sa maalamat na mundo kaya siguradong tataas ang kanyang kakayahan. Kasama ang aking Panginoon, si Gloria, magagawa nating maghari sa mundong ito. Higit pa rito, hindi babalik si Itay ng mag-isa kundi magdadala ng makapangyarihang mga nilalang. Iyan ay isang napakalaking plus point. Sa oras na iyon, Levi, puputulan ko ng personal ang leeg mo, marahas na ungol ni Xylas. Noon, hindi na siya makapaghintay na makilala ang kanyang ama na si Wade. Kasabay nito, maingat na pinagmamasdan ni Phoenix at ng iba pa ang pag-unlad ng sitwasyon. Samantala, patuloy nilang iniimbestigahan kung si Gloria ang may pagkana ng lahat. Sa totoo lang, napaka-praktikal na siyasatin ang kanyang pagkakakilanlan, lalo na upang matuklasan ang paraan na ginagamit niya upang maging napakalakas. Hanggat nagawa nilang bigyang liwanag ang pinagmumula ng lahat ng problema, mareresolba nila ang maraming tanong at problema nang hindi na kailangang gumastos ng maraming pagsisikap. Higit pa rito,
Ang pagkakaroon ng ideya ng pagkakakilanlan ng tao ay magbibigay sa kanila ng mas natatanging target na dapat bantayan. Kinailangan din nilang mag-ingat laban sa mga nauugnay sa taong iyon na pinag-uusapan. Iyon ay pipigil sa kanila mula sa manipulahin at maiwasan ang hindi pagkakasundo hanggat maaari. Kamakailan, maraming especially iya ang nagpadala ng balita, ng sunod-sunod, at mabilis silang nakakuha ng maraming ebidensya. Sure enough, ang mga taga-West Pavilion na nabubuhay pa ay pawang mga taong dating malapit kay Gloria. Higit pa rito, lahat sila ay sumali sa Glorian Order. Hindi lang iyon, dahil tinambangan din mamaya ang East Pavilion. Ang mga natitirang miyembro nito ay sumapi rin sa Glorian Order. Sa madaling salita, mabilis na lumalawak ang impluwensya ng Glorian Order. Ang pangunahing paglaganap nito ng kapangyarihan ay dahan-daang gumawa ng maikling gawain ng iba't ibang pangunahing puwersa ng Ecclesiastic Order. Ang pangunahing katibayan ay ang lahat ng mga taong iyon ay nagtataglay ng marka ng Glorian Order, ang tato ng isang dragon na lumalamon sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3618. Papalapit sa katotohanan. Ang lahat ay lubos na halata, at hindi rin mahirap imbestigahan ito. Ang karagdagang impormasyon ay dumating ng sunod-sunod. Natuklasan pa ng Phoenix at ng iba pa na si Gloria ay isa sa mga miyembro ng West Pavilion na muntik nang mapatay ni Levi. Ang impormasyong ito ay lubhang kritikal. Sa katunayan, itinuro sila nito sa isang napakalinaw na direksyon. Noon, naghinala si Levi na may misteryosong babae sa mga miyembro ng West Pavilion. Higit pa rito, natuklasan ng Phoenix na si Linda, ang amo ni Gloria, ay pinatay ni na Gloria at Floyd. Napatulala si Asher Dragon at ang iba pa nang marinig nila ang balita. Noon, inakusahan si Linda bilang isang taksil. Ayon sa isang insider, marami siyang mga apprentice na dinala para patayin si Gloria. Walang nakakaalam ng eksakto kung bakit biglang naging magkaaway sina Gloria at Linda, sa kabila ng una ay nasa isang relasyon ng guro-apprentice. Gayunpaman, anuman ang anumang bagay, ito ay direktang nauugnay kay Floyd. Marahil, maaari silang makakuha ng ilang mahahalagang pahiwatig mula sa kanya. Dapat nating tanungin si Floyd tungkol dito. Nang mapagpasyahan iyon, direktang hinanap ni Phoenix at ng iba pa si Floyd. Sa sandaling iyon, siya ay galit na lumalamon ng espiritual na enerhiya, ganap na nalubog sa kagalakan na madagdagan ang kanyang mga kakayahan sa maikling panahon. Floyd, pinatay mo ba si Linda? Diretsyong tanong ni Phoenix. Dahil nagambala sa gitna ng kanyang paglilinang, labis na nalungkot si Floyd. Nang tanungin ni Phoenix ang tanong na iyon sa ganoong tono ng pag-aakusa, na para bang kinakaharap niya ito, lalo itong nagalit. Tama na yan. Pinatay ko si Linda, walang pag-aalinlangan niyang pag-amin. Noon, hindi niya inaasahan na papatayin niya si Linda sa pamamagitan ng pagkabigla sa kanya. Floyd, alam mo ba kung bakit gustong patayin ni Linda si Gloria? Tanong ni Asher Dragon. Malamig na ngumiti, sumagot si Floyd, narinig ni Linda ang ilang kaina-hinalang chismis tungkol sa kung paano ninakaw ni Gloria ang libro ng cultivation technique ng West Pavilion. Ang isang master na hindi makapagsasabi ng katotohanan mula sa mga kasinungalingan ay karapat-dapat na mamatay. Habang nagsasalita si Floyd, mas lalo siyang nagalit. Ipinaalam sa kanya ni Gloria ang lahat pagkatapos. Kung talagang ninakaw niya ang advanced technique book, hindi siya mananatiling walang magawa kapag laban kay Linda. Hindi man niya kayang talunin si Linda, hindi problema ang pag-atres. Nang makita ni Asher Dragon at ng iba pa kung gaano kalaki ang tiwala ni Floyd kay Gloria, hindi nila alam kung paano siya kukumbinsihin. Isa pa, nagkaroon sila ng away noon, hanggang sa halos nasa bingit na sila ng away. Floyd, dapat mong pag-isipang mabuti kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Baka may pakinabang ito sa iyo. With that, tumalikod si Phoenix at umalis. Si Asher Dragon at ang iba pa ay sumunod sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Floyd, what the H*L. Kayo lang ba ang marunong mag-isip? Natural, hindi siya naniniwala na bahagi lahat ito ng plano ni Gloria dahil siya mismo ang nakasaksi ng lahat. Kung gusto niyang gumawa ng isang aksyon upang makakuha ng simpatiya, hindi na niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ganoon kadali. Alam niyang kung naging mabagal lang siya sa sitwasyong iyon,
napahamak kaagad si Gloria, na lalong nagpatunay na hindi natutunan ni Gloria ang pamamaraan ni Forlivia. Kung hindi, nakatakas sana siya sa mga pag-atake ni Linda, kahit na hindi siya manalo. Pagkaalis ni Floyd, nakahanap si Phoenix at ang iba pa sa isang liblib na lugar. Same time na tanong ni Phoenix, sa palagay mo ba pinatay ni Gloria si Linda dahil nakakita si Linda ng ilang hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya? Hindi naman masyadong malamang. Totoong si Linda ang pinatay ni Floyd. Medyo maraming tao ang nakakaalam nito. Walang paraan na paninirang puri lang, pagpapaalis ni Asher Dragon sabay wave ng kamay. Ang iba ay nahulog sa panandaliang katahimikan. Iyon ay tiyak na isang punto ng tunggalian. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, biglang iminungkahi ni Phoenix, paano kung gumamit si Gloria ng isang uri ng pakana upang lumikha ng ilusyon na si Linda ay pinatay ni Floyd. Ang kanyang sinabi ay agad na nagpapaliwanag sa lahat. Ang Asher Dragon at ang iba ay mabilis na nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Kung sapat ang kapangyarihan ni Gloria, lubos na posible para sa kanya na kontrolin ang ilan sa mga aksyon ni Linda. Kung isasaalang-alang ang mga kakayahan ni Floyd noon, hindi ito isang simpleng gawain na patayin si Linda kahit na tinambangan siya nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3619. Huwag mo na itong itago. Malamang ang hypothesis ng Phoenix. Oo, kahit na naloko si Floyd, hindi niya malalaman. At saka, he's completely smitten with Gloria. Ito ay natural lamang para sa kanyang unang impresyon tungkol sa sitwasyon na maging isa na hindi negatibo. Habang nagpahayag ang grupo ng kanilang mga opinyon, mas naging solemna ang ekspresyon ni Phoenix. Kung totoo ang mga hula nila, sobrang nakakatakot ang mga manipulasyon ni Gloria. Kahit na in love si Floyd sa kanya, napakatalino pa rin niyang tao. Upang magawang linlangan siya ng lubusan, kakailanganin niya ng isang napakahusay na plano. Napabuntong hininga si Asher Dragon at sinabing, bagaman sigurado kami na si Gloria iyon, kulang kami ng aktwal na ebidensya. Totoo naman, kung gusto nating isuko siya ni Floyd ng buo at para maniwala si boss, kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap ng ebidensya. Si Phoenix at ang iba ay nag-ipon ng kanilang lakas at nagpatuloy sa paghahanap ng ebidensya tungkol kay Gloria. Kasabay nito, patuloy na ginagamit ni Gloria ang Heavenly Thunder para palakasin ang sarili habang si Xylas ay nakaikot sa puwersa kasama ang isang grupo ng mga Fatalis Warriors. Ang Ecclesiastic Order at ang base ni Levi ang mga nangungunang target. Bagamat alam ni Xylas na malapit nang bumalik ang ministro, wala pa rin siyang pakialam sa mundo. Sa kanyang palagay, kahit bumalik ang ministro, walang magagawa ang ministro sa kanya. Kahit na hindi niya matalo ang ministro, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makatakas ng hindi nasaktan. Higit pa rito, ipinaalam sa kanya ni Wade na babalik siya sa lalong madaling panahon kasama ang ilang makapangyarihang figure na sumusuporta sa kanya. Mas pinalakas nito ang kumpiyansa ni Xylas, hanggang sa wala siyang takot sa sino man sa mundo. Nang si Xylas ay nagpaparada sa paligid at umaarte ng mayabang, ibinunyag niya na may kinalaman sa anak ni Levi ang teknik na nililinang niya. Walang balita sa mundo na maaaring itago, lalo na kapag ang Phoenix at ang iba ay patuloy na naghahanap ng impormasyon na may kaugnayan kay Gloria. Di nagtagal, nahawakan nila ang intel na iyon. Isinasaalang-alang kung gaano ito kahalaga, nagpasya si Phoenix at ang iba pa na hanapin si Forlivia at linawin kaagad ang sitwasyon. Kapag na-verify na, sigurado na silang si Gloria ang misteryosong babae. Evie, pag-isipan mong mabuti ang teknik na ginamit ni Xylas. Gaano kalamang na ito ang iyong self-created technique book? Tanong agad ni Phoenix. Sa totoo lang, matagal na itong pinag-iisipan ni Forlivia, lalo na nang atakehin ni Xylas ang underground base sa pangalawang pagkakataon. Natitiyak ni Forlivia na bahagi ito ng pamamaraan ng paglamon mula sa kanyang self-created technique book. Ang Phoenix at ang iba ay agad na muling nabuhayan, dahil ito ay isang napakahalagang piraso ng ebidensya. Gusto nilang sabihin kay Levi ang tungkol dito, ngunit hindi alam ang kanyang lokasyon. Maging sina Zoe at Forlivia ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay alamin kung sino ang nagpahayag ng pamamaraan, sabi ni Asher Dragon sa malalim na boses.
Hanggat maaari nilang i-verify iyon, madali nilang linawin ang kanilang mga pagdududa sa pamamagitan ng pagsunod sa clue na ito. Sa katunayan, maaari pa nilang alamin ang tunay na pagkatao ng misteryosong babae. Ngunit tinanong ko ang lahat kung kanino ko nasabi ang pamamaraan. Wala sa kanila. Nahirapan din si Forlivia. Evie, alam mo ba noong tinuruan mo si Floyd ng teknik? Tanong ni Phoenix out of the blue. Natigilan si Forlivia, dahil wala siyang balak pag-usapan ito. Ngunit, natural, naunawaan niya ang implicit na mensahe sa mga salita ni Phoenix, at siya ay may katulad na pag-aalinlangan kay Floyd. Gayunpaman, wala siyang anumang katibayan, at si Floyd ang pinakamahalagang apprentice ng kanyang ama. Sa mga tagalabas, ang mga kilos at salita ni Forlivia ay minsan ay kumakatawan sa pag-iisip ni Levi. Sa makatuwid, sa ilalim ng karaniwang mga pangyayari, ayaw niyang maghinala ng sino man sa loob. Sa sandaling lumitaw ang mga panloob na hindi pagkakaunawaan, magiging mahirap na lutisin ang mga ito sa hinaharap, sa katunayan, maaari itong humantong sa mga hindi maibabalik na resulta. Evie, hindi mo kailangang mag-alala. Kung walang konkretong ebidensya, hindi namin sasabihin kay boss. Oo, Evie, ito ay talagang mahalaga, kaya kailangan muna nating maging sigurado. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang itago ang anuman, Evie. Sinubukan ni Phoenix at ng iba pa ang lahat para kumbansihin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3620. Nawala siya sa sarili. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Forlivia. Sa pag-iisip na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng lahat at sa kinabukasan ni Floyd, isiniwalat niya ang lahat ng walang pinipigilan. Inilarawan lamang ni Forlivia ang tinatayang yugto ng panahon, mas maaga ito kaysa noong itinuro niya sa iba ang pamamaraan. Higit pa rito, pinaalalahanan ako ni Floyd na huwag sabihin kay Daddy ang tungkol sa pagtuturo sa kanya ng pamamaraan. Sa paggunita sa nangyari noon, sinubukan ni Forlivia ang lahat ng kanyang makakaya na isalaysay ang lahat ng detalye. Bilang pinakametikulusong miyembro, nagpakita ng seryosong tingin si Phoenix nang marinig iyon. Logically speaking, hindi dapat mag-alala si Floyd sa pag-alam ni Levi tungkol dito kahit na hiniling niya kay Forlivia na ituro sa kanya ang pamamaraan. Kung tutuusin, siya ang pinakamahalagang apprentice ni Levi. Masigasig na hiniling ni Levi na maging mas malakas si Floyd, kaya makakatulong si Floyd sa pagbangon ng ilan sa kanyang stress. Nais niyang si Floyd na mag-isa na pangasiwaan ang mas mahahalagang responsibilidad. Higit pa rito, nang sinubukan ng Phoenix at ng iba pa ang kanilang makakaya na alalahanin ang yugto ng panahon na iyon, napagtanto nila na maraming krisis ang lumitaw sa lalong madaling panahon pagkatapos. Inatake muna ang base bago ninakaw ang God Crusher. Kung isa sa alang-alang kung paano ito pinagsamang pag-atake ng iba't ibang puwersa, tila may nagmamanipula sa lahat ng bagay sa likod ng mga eksena at sadyang lumikha ng napakalaking digmaan. Pagkatapos, sigurado rin si Levi na may misteryosong third party sa likod ng lahat. May taong sadyang gumabay sa kanila patungo sa lokasyon ng CITES, na nagudyok sa malaking labanan sa Ecclesiastic Order. Kung titingnan ngayon, ang kalaban na iyon ay naging mas malakas pagkatapos makuha ang pamamaraan ni Evie, pagtatapos ni Phoenix. Sumang-ayon si Asher Dragon at idinagdag, nagsagawa lamang siya ng personal na pagkilos pagkatapos maghintay na maging mas malakas. Hindi nagtagal ay naalala ng lahat kung paano nagawang iligtas ng misteryosong babae si Xylas sa harap ni Levi. Noon, halatang wala siyang tiwala na magtagumpay. Kung hindi niya pipiliin na atakihin si Floyd at maging dahilan upang lumipat ng focus si Levi. Sa pamamagitan lamang ng kaguluhang ito ay nakahanap siya ng pagkakataong iligtas si Xylas. Ayaw ni Floyd na sabihin ko kay Daddy na tinuruan ko siya ng teknik dahil hinala niya na si Daddy ang gumawa ng teknik at wala siyang balak magturo sa iba. Kaya naman, ipinalagay niya na sinusubukan ko lang itago ang sikreto sa iba sa pagsasabing ako ang lumikha nito. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Floyd na tanungin si Daddy tungkol dito, kaya palihim niyang tinanong ako tungkol sa nilalaman ng pamamaraan, mabilis na pagsusuri ni Forlivia. Natulala si Phoenix at ang iba pa, dahil hindi nila akalain na ang pag-iisip ni Forlivia ay aabot sa ganoong antas sa kanyang murang edad. Walang alinlangan na ang kanyang hula ay napakalohikal. Kung isa sa alang-alang ang katayuan ni Floyd,
Hindi na niya kailangang magtanong tungkol sa pamamaraan ng palihim at mag-alala na sasabihin ni Forlivius sa iba ang tungkol dito. Isa lang ang dahilan, natatakot siyang magkaroon ng masamang impresyon sa kanya si Levi pagkatapos niyang malaman. Ngayon, kailangan lang nating siguraduhin na si Floyd ang nagpahayag ng pamamaraan, sabi ni Kirin. Hanggat napatunayan nila ito ng malinaw, ang mga sagot sa lahat ng iba pa ay natural na mahahayag. Gayunpaman, naging mahirap na hamon na tanggapin ni Floyd ang katotohanan. Ano pa ang hinihintay natin? Tanungin natin siya ng diretso. Tama na yan. Sa puntong ito ng oras, hindi na kailangang magpakita ng anumang kagandahang loob sa kanya. Mas mabuting harapin mo na lang siya ng totoo. Sumang-ayon si Azure Dragon at Black Tortoise kay Kirin. Kalimutan mo na. Tutol naman si Phoenix. Kung isasaalang-alang ang dating saloobin ni Floyd, ito ay magiging isang walang saysay na pagtatangka kahit na tanungin natin siya. Malamang magsisinungaling siya para pagtakpan si Gloria. Kung tutuusin, kapag na-corner natin siya ng sobra, baka awayin pa niya tayo. Huminga ng malalim, sinabi ni Azure Dragon, hindi ko alam kung ano ang meron sa lalaking iyon. Parang nawala siya sa sarili niya. Umiling-iling din ang iba at bumantong hininga, na matingkad pa rin sa kanilang isipan ang naguguluhang tugon ni Floyd. Kung siya ngayon ang target ng ganitong seryosong hinala, baka atakihin niya ang mga ito dahil sa gulat. Walang paraan upang makatiyak tungkol doon. Hindi alintana, walang nakapansin sa kislap ng determinasyong iyon na lumitaw sa mga mata ni Kirin.